Sa isang hindi pa napupuntahang lugar sa hilagang South Korea, maraming tao ang tinipon ng mga taong may maskara, at syempre, may ilan na nagsimulang kabahan, gaya ng isang partikular na binatilyo. Napansin ito ng isang matandang lalaki at tinanong siya kung first time ba niya sa expedition, at habang nakangiti at tumanggap ng mug, sinabi ng binata na nakapasok na siya sa mga portal at dungeon dati, pero hindi pa siya nakakapunta sa isang totally unexplored na lugar. Doon sinabi ng matanda na dapat siyang maghanda mentally dahil ang mga ganitong lugar ay hindi pa napapasok ng tao sa loob ng daan-daang taon kaya punong-puno ng halimaw at karamihan dito ay sinaunang uri pa. Pero dahil ang expedition leader daw ay galing sa Marshall Lee clan at kapatid ng patriarch, kampante pa rin yung bata. Ang problema, sabi ng matanda, illegitimate son daw ito, mahina at pinatalsik pa nga mula sa clan. Ito si Lyle, isang taong walang talento, mahina ang katawan, at nanatiling nasa ikapitong rank lang, kaya hindi raw sila pwedeng umasa sa kanya, at obvious ang traitor sa kanya dahil nung inutusan siya ng isang guard na gumalaw agad, sumunod lang siya nang walang kahit anong protesta. Dapat sana ay pinoprotektahan sila ng Dark Sword Squad at yung grupo na direkta sa ilalim ng Patriarch, pero ramdam ng binata na may mali sa mission na to, at matagal na ring panahon nang lumipas mula nang magkaroon ng pangarap si Lyle, nung bata pa siya at una niyang naramdaman ang bigat ng pagiging bahagi ng kilalang Lee clan. Noong napili siya ng pinakamagaling na sandata sa SEAL selection ritual. Akala niya magsisimula na ang pag-angat niya, at naniwala siyang balang araw ay magiging sikat siya kung magsusumikap lang siya. Pero biglang nawala lahat ng yun nang may doktor na nagsabing ang mana pathways niya ay hindi bagay sa magic at wala ring sapat na stability para sa martial arts, kaya para makarating siya sa 9th rank ay isang himala, at syempre, kumalat agad ang balita sa mga matataas na miyembro ng clan, at nang malaman ng lahat ang kondisyon niya, sinabi nilang ang nangyari sa selection ritual ay isang simpleng aksidente lang. Kahit ganun, hindi pa rin tumigil si Chill sa pagbibigay ng buong effort at naabot niya ang ikapitong rank sa edad na 25, at kahit mas magagaling ang mga kapatid niya, masaya na siya roon, pero hindi rin nagtagal ang kasiyahang yun dahil sa edad na 30, pinatalsik siya sa clan, at kung hindi dahil sa panganay niyang kapatid, baka bangkay na lang siya nang umalis. Mula noon, 10 taon na siyang nagtatago sa lahat ng bagay habang unti-unting nalulugmok sa kaguluhan ng lipunan, lumalawak ang mga unexplored regions at dumadalas ang mga monster invasions, kaya kumalat ang balita mula mayaman hanggang mahirap, hanggang isang araw, may lumipad na diaryong tumama sa mukha ni Chill at nang tingnan niya ito, may nakita siyang nakakakilabot, ang ama niya, na tinuturing na pinakamalakas sa martial arts at patriarch ng Marshall Lee clan, ay patay na. At sa mismong araw na iyon, biglang lumitaw sa harapan niya ang Dark Sword Squad. At agad niyang tinanong kung paano nila siya nahanap pero ang ginawa lang nila ay ibigay sa kanya ang isang decree, na medyo disappointing dahil hindi man lang sinagot ang tanong niya, pero alam na rin naman niya na hindi talaga siya kailanman pinalaya ng lahing ito. Ang hindi niya inaasahan ay ang balita na ang naging bagong patriarch ay hindi ang panganay kundi ang ikatlong kapatid, si Lee Gansong, at mas malala pa, sinabi ng squad na babalik sila sa loob ng isang oras. Kaya medyo nagmamadaling tinanong ni Chill kung anong nangyari sa panganay nilang kapatid. Pero hindi pa rin siya sinagot, kaya tinanong niya kung bakit siya ang ipinapadala sa pag-imbestiga ng unexplored region gayong isa lang siyang 7th ranked martial artist, pero ang sagot lang ng squad ay kung tatanggihan ba niya ang utos, at alam niyang kapag tumanggi siya ng walang sapat na dahilan, kamatayan ang kapalit kaya tinanggap niya ang misyon, pero pag alis nila, hindi niya mapigilan ang sobrang galit. Balik sa kasalukuyan, tuloy pa rin ang grupo papunta sa site ng mission hanggang sa huminto yung batang lalaki kanina, nagulat sa nakita niya, isang abandonadong gusali na sa hindi malamang dahilan ay nanatiling maayos ang kondisyon, at dito agad nag-abiso ang isang sundalo mula sa Shadow Squad na papasok na sila, at pagkapasok nila, mas malala pa sa inaasahan ng loob, dahil makikita sa loob ang mga kalansay ng napakaraming tao at ng isang higanteng sinaunang halimaw. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lang sinabi ng isa sa mga sundalo na nahanap na niya ito at agad niyang inutusan ng mga kasama niya na simulan na, tapos sa isang iglap lang, walang awa at walang paliwanag, pinatay nila yung batang lalaki sa harap mismo ni Chill at ng matandang lalaking tumulong sa kanya. Siyempre, napasigaw yung matanda at tinanong kung anong ginagawa nila habang si Chill ay hindi rin makapaniwala sa nangyari, pero sabi ng miyembro ng squad, alam na raw nila mula pa sa simula na papatayin talaga sila, kaya nga sigaw pa niya, dapat daw ay maging Hunord ang mga sibilyan na ginagamit ng clan. Pero bago pa sila makapatay ulit, agad na umatake si Chill at sinaksak mula sa likod yung assassin, pero sa kasamaang palad, sinabi ng sundalo na mismong sovereign ang may utos ng lahat ng ito, at kailangan daw nilang tipunin ang lahat doon para patayin sa pinaka, malinis, na paraan,
sabay biro pa niya na madali lang yun kung hindi sila lalaban. Pero bigla, nagsimulang magsara ang Wo o portal, at nang makita ito ng isa sa mga adventurer, sinubukan niyang umatake mula sa likod pero nahati lang siya sa gitna gamit ang isang atake. Dahil doon, tinawanan ng sundalo ang lakas ni Chill at inihanda na ang sarili para tapusin siya, at kahit na may dugo siya ng martial Lee clan, mabilis lang siyang natalo ng sundalo. Pero biglang may nangyaring malakas na pagsabog at isang nakakasilaw na liwanag ang bumalat sa langit, at kahit halos mamatay na si Chill, pilit pa rin siyang lumalaban at ayaw sumuko. Ang unang pumasok sa isip niya ay kailangan niya ng sandata, at sa kabutihang palad, nakakita siya ng espada sa kalansay ng halimaw, dahil sapat ang kapangyarihan nito para pumatay ng higanteng halimaw, sigurado siyang pwede pa rin ito kahit iniwan na. Kaya habang nagdadasal na sana gumana, hinawakan niya ang hawakan ng espada, pero laking gulat niya nang bigla itong maghiwa-hiwalay at maging itim na alikabok sa harap niya, hindi niya maintindihan kung bakit, at nang makita ito ng sundalo, lalo lang siyang nandidiri sa pagiging kawawa ni Chill, pero tinuloy pa rin niya ang pag-atake at sinabi na tatapusin na niya ito nang may dangal bilang isang Lee. Sa huling sandali ni Chill, napaisip siya na talagang ang napakabagsik ng langit, at sa huli, mamamatay siya ng ganito pagkatapos ng lahat ng hirap, takbuhan, at paulit-ulit na pagkabigo sa buhay, at sa mismong sandaling iyon, naisip niya na sana ay may pangalawang pagkakataon, at bigla niyang narinig ang tinig ng kanyang ama na tumatawag sa pangalang Yujun. Yung tinig pala na narinig niya ay mula sa kanyang ina, pero may isang lalaking nagsabi na nang matagpuan nila ito, wala na raw itong malay at wala na ring pag-asa. Katabi ng mensaherong ito ay walang iba kundi ang patriarch ng kilalang martial Lee clan, si Lee Tashin, at sa hindi malamang dahilan, napansin ng batang si Chill na mukhang bata pa si Tashin, at ganoon din ang itsura ni Kuya Choi. Dito sinubukan ni Chill na lumapit sa ama niya pero laking gulat niya nang makita niyang kamay ng sanggol ang nasa harap niya, at nang tingnan niya ng mabuti, na-realize niyang sa kanya mismo ang mga kamay na yun. Dahil buo pa rin ang mga alaala niya, alam niyang dapat ay patay na siya, kaya hindi niya alam kung nasa afterlife ba siya o kung ano ito, pero sa pagkakataong ito, ang pangalan na binigay sa kanya ng ama ay, Young, at lahat ng mga anak ay binigyan ng sariling maid at ilang squad member bilang bantay. Iniutos din ng patriarch na isama siya sa steel selection ritual kasabay ng ikawalong anak, pero agad namang sumingit ang butler at sinabing hindi pa siya handa dahil ilang buwan pa lang ang agwat nila ng ikawalong anak na babae, pero pagkatapos mag-isip sandali, sinabi lang ni Tashin na hindi naman daw mahalaga yun, kaya laking gulat ni Chill, at agad na umalis ang ama, iniwang mag-isa ang bata sa nursery. Kahit paano, nakahinga ng maluwag si Young dahil ang presensya ng ama niya ay may kakaibang bigat at pressure na hindi maipaliwanag. Pero bumalik agad siya sa pag-iisip kung anong nangyayari dahil sobrang totoo ng lahat para maging ordinaryong alaala lang, lalo na't yung pinag-usapan kanina ay eksaktong mga pangyayari mula sa pagkabata niya. Dito unti-unting nabubuo sa isipan ni Chill na talagang bumalik siya sa nakaraan, pero mas kinabahan siya kaysa natuwa. Makalipas ang ilang buwan sa bagong simula, dumating ang isang mahalagang araw para sa martial Lee clan, ang araw ng steel selection ritual kung saan ang mga anak ng clan ay ipinapakita ang talento nila sa pamamagitan ng sandatang pumipili sa kanila. Noong panahon ni Tashin, pinili siya ng 12-12 ng espada at naging pinakamahusay sa kanyang henerasyon, at yung panganay na kapatid naman ay pinili ng mga espada, tones, at isang staff, kaya naging kilala sa magic at swordsmanship. Pero sa pagkakataong ito, si Chill na ngayon ay si Young ang lalahok, nakasuot ng bagong damit, at pinuri siya ng maid na si Moon Gagwa dahil kahit iba ang paligid, hindi siya umiyak at gwapo raw ang itsura niya. Binuhat siya ni Gaga, binati at hiniling na maganda ang kalalabasan ng resulta, sabay sabing may maliwanag na kinabukasan ang batang ito. Para kay Chill, si Gaga ay parang tunay na ina niya, pero pinatalsik ito dahil sa galit at inggit ng iba niyang mga kapatid. Sa lahat ng panahong lumipas, si Gaga lang ang nagpakita ng tunay na malasakit sa kanya, siya lang ang umiiyak para sa kalungkutan ni Chill at hindi siya kailanman iniwan. Pero sa pagkakataong ito, ayaw na niyang maulit yun kaya inilapat niya ang kamay niya sa pisngi ng dalaga para masaklihan kahit kaunti ang pagmamahal, habang iniisip sa sarili na poprotektahan niya ito anuman ang mangyari. Sa moment na yun, may dumating at sinabing handa na raw ang lahat ng preparasyon kaya agad nang umiti si Gaga at hinikayat si Young Master, kasabay nito, sinabi rin ng butler kay Patriarch Tashin na handa na ang lahat kaya agad siyang kumilos, kasama ang mga maid na may kanya-kanyang batang bitbit hanggang sa lumiwanag na ang gate sa unahan, senyales na malapit na sila. Paglabas nila mula sa tunnel, bumungad sa kanila ang isang napakalawak na arena na punong-puno ng manonood para sa event. Doon nagsimula na ring magbulungan ng mga tao tungkol sa batang lehitimong anak na galing sa labas at kasali raw sa ritual,
Kabilang sa mga nag-uusap ay sina Matriarch Ban, Minister Lee Tahong, at dalawang anak ng clan, ang panganay na si Lian Jong at ang ikatlong anak na si Li Ganang. Sabi ng minister, interesting daw na bata pa si Young, at si Lian naman ay nagsabing wala siyang natatandaang batang ganun kabata na sumali sa ritual dati. Medyo inis pa nga si Ganang nung tinanong kung sang-ayon ba siya, pero umamin rin na totoo yun, at bagamat hindi niya alam kung saan nanggaling ang bata, interesado talaga siya. Sa puntong ito, sumigaw ang patriarch para ipaalam sa lahat na magsisimula na ang steel selection ritual, at bilang unang bahagi ng event, inutusan niya ang maid na dalhin si Hua. Pagbalik nito, daladala niya ang ikawalong anak ng Marshall Lee clan na si Li Hua. Hindi na siya nag-aksaya ng oras, kinuha niya ang maliit na kutsilyo mula sa damit niya at hinawakan ang kamay ng bata. Saka hiwain ng bahagya ang dulo ng daliri nito, dahilan para umiyak si Hua pero lumabas din ng ilang patak ng dugo. Dahil dito, nag-react ang essence ng bata sa magic ng ritual, at naintriga ang lahat kung anong mangyayari, hanggang sa makita nilang konektado ang energy ni Hua sa pinaka-prestihiyosong relic rank sword na tinatawag na Ivory, isang obra maestrang espada na hindi na tumugon sa kahit kaninong miyembro ng clan sa napakaraming henerasyon. Agad itong iniangat ng patriarch gamit ang kanyang magic at hinayla papunta sa kamay niya. Sa kabuhat si Hua ay inihayag niyang mula ngayon, ang espadang ito ay kay Hua na, dahilan para masayang-masaya ang mga tao at ipagdiwang ang pagkakaroon ng isa pang gifted na anak sa clan. Pero sa kabila nito, hindi masyadong nagpakita ng emosyon si Hua at nagpasalamat lang, pero agad din siyang naging seryoso nang mapagtantong ang susunod sa ritual ay si Young, na personal na pinamumunahan ni Tashin. Dahil isa siyang lehitimong anak na galing sa labas, nagsimula ng magingay ang mga tao sa paligid, marami ang nagchichismis at may ilan pang ang nagtanong kung dapat bang hayaan ang isang bastardong bata na sumali sa banal na ritual ng clan. Pero kahit ano pa ang sabihin nila, kinuha pa rin ni Patriarch Tashin ang bata at ginawa ang parehong hiwa sa daliri gaya ng ginawa niya sa iba, pero dahil hindi umiyak ang bata, sinabi ni Tashin na proud siya rito. Sa puntong iyon, muling dumating ang araw na iyon sa nakaraan, kung kailan ang batang si Chill ay pinili ng isang divine rank sword na naglabas ng malinaw na echo, at ngayon, habang nahuhulog ang patak ng dugo mula sa kanyang daliri at sumasalubong ito sa magic ng ritual, umaasa siyang may magbabago na sa tadhana niya ng tuluyan. Habang nangyayari ito, tuloy pa rin ang reklamo ng mga tao tungkol sa presensya ng isang bastard sa ritual ng clan, at napansin ni Minister Lee Tahong ang mukhang hindi masayang ekspresyon ng matriarch, at kung iisipin na baka may lihim na anak na lalaki ang kapatid niya, maiintindihan mo rin ang nararamdaman niya. Sa isip ng minister, tiyak na isang miserable na kapalaran ang naghihintay sa batang ito at napakahirap mabuhay bilang isang illegitimate sa loob ng clan. Sa gitna ng lahat ng ito, dumating ang isang matandang lalaki at nagsabing parang sobrang interesado si Tai Hong sa bastardong bata. Ito ay si Lai Chujung, ang chief elder ng Marshall Lee clan. Agad na yumuko ng magalang si Minister Tahong sa harap niya, hindi mabasa ang iniisip ng elder, at tinanong ni Chujung kung ito ba ang batang dinala ni Tashin, at kinumpirma ng minister na natagpuan nga ito ng squad. Pero ang sagot ng matanda, hindi raw niya maintindihan kung ano ang iniisip ni Tashin at basta na lang nagdala ng kung sinong bata roon, at para ipaliwanag ang punto niya, sinabi niyang alam mismo ni Minister Tahong na walang silbi ang ritual sa mga illegitimate na bata. Siyempre, napaikan dito si Tahong, pero sa medyo sarcastic na paraan, nagsorry si Chujung at sinabing sikat daw ang kwento tungkol sa pagiging lehitimong anak ni Tahong na kahit ganun, hindi pa rin napili sa ritual noon, pero hindi rin niya naiwasang banggitin ang opinyon niya na ang bastard ay mananatiling bastard. Sabay sabing dapat alam ng batang yun kung saan siya nararapat, bagay na lalong nagpagalit kay Tahong. Sa sobrang inis, sumigaw na ang minister na hindi na siya magpapaloko, pero hindi na niya kailangang ipagtanggol pa ang sarili niya, dahil mismong sa harap nila, may biglang umilo na liwanag, isang sagot na tuluyang sumupalpal sa sinasabi ng matanda, at bilang isang taong naniniwala na walang illegitimate na makakapasa sa test, hindi na alam ng elder kung paano ito nangyari. Habang lahat ay gulat na gulat sa nangyari, ang minister ay halos hindi na mapakali sa sobrang saya, ngayon lang siya nakasaksi ng isang himalang ganito. Kahit nakita niya na mismo sa harap ng mga mata niya, sobrang gulo pa rin ang isip ni Tan pero hindi niya mapigilan ang kanyang matinding tuwa. Sa sandaling bumagsak ang napakalakas na asul na liwanag sa arena at tinakpan ng lahat, isa-isa nang nagsimulang lumitaw ang mga sandatang may matataas na ranggo, unang lumitaw ang masterpiece na sibat ng Blood Spirit at ang masterpiece na has Iron Blade. Sumunod naman ang Relic Divine Sword na Mahu at ang Relic Agile Dragon Divine Crossbow. Siyempre, nagdulot ito ng kaguluhan sa buong audience dahil pati ang mga sandatang may mga tagapagmana na ay biglaling tumugon.
Mula sa observatory, nakita nilang nagsimulang kumislap ang espada ng panganay na anak kaya siya ay nagulat. Pero imbes na mainggit, tinanong lang ni Mayenjong ang kapatid niya kung naniniwala ba siya sa nakita nila, at pinuri pa niya ang bunso dahil sa kanyang kakaibang talento. Samantala, si Guns Ewong ay nanatiling malamig at walang emosyon. Habang nagulat ang lahat, unti-unting nagsimulang magalit ang ilan sa mga nanonood, iniisip nilang may mali sa resulta ng ritual. Pero agad na pinatahimik ng patriarch ang lahat at nagutos na tumigil ang lahat ng ingay, at sa isang iglap ay natahimik nga ang paligid. Ipinaliwanag niya na ayon sa batas ng kanilang clan, lahat ng sandatang pumili kay Yang ay automatikong mapupunta sa kanya. Pero syempre, hindi ganoon kadali ang lahat, kaya inanunsyo ni Tata na bukas siya sa mga suhestyon. Dito na nagtataas ng kamay si Tihong, na may ngiting abot-tay nga habang tinanong siya ng patriarch kung may naiisip ba siyang solusyon. Diretso niyang sinabi na kahit totoong ang ayon sa batas ay mapupunta lahat ng sandata kay Yang, lumalabag ito sa tunay na layunin ng seremonyang ito, ang pagpapatuloy ng tradisyon ng steel selection ritual para sa mga susunod na henerasyon. Kaya iminungkahi ng minister na isa lang ang piliin ng batang bida mula sa mga sandatang tumugon sa kanya. Sa tingin ng mga patriarch, maayos itong paraan para ayusin ang sitwasyon kaya pumayag sila sa mungkahi ni Tahong. Gamit ang kanyang magic, iniangat niya sa ere ang lahat ng sandata pati na rin ang bata, sa kadahan-daang ibinaba ito sa lupa at sinabing mamili siya ng isa na pinakagusto niya. Sa harap ng napakaraming pagpipilian, hindi alam ng batang bida kung bakit parang iba ito sa nangyari sa dati niyang buhay, pero alam niyang may magandang dahilan ito. Kaya para sulitin ang pagkakataon, lumapit na si Yang at dumaan muna sa tabi ng FR, ang Dragon Slaying Sword, at pagkatapos ay sa banal na sibat na gawa mula sa katawan ng isang santo na tinatawag na White Whale. Bukod pa sa mga yun, meron ding staff na gawa ni Valheim gamit ang World Tree kung saan natutulog ang mga fairies, pati ang Celestial Sword na pinaniniwalaang na-forge sa mismong sandali na sabay-sabay nagalay ng araw, buwan, at mga bituin. Lahat ng to ay sobrang lakas at worthy piliin, pero hindi na lang nag-worry si Yang. Ang patriarch na lang ang kinabahan nung nakita niya kung anong espada ang nilalapitan ng anak niya, isang misteryosong itim na espada na natagpuan pa ng founder sa unexplored lands, puno ng alikabok at sikreto, at may kapangyarihang walang sino man ang nakakaintindi. Ito ang tinatawag na Black Twilight Sword, at ito ang pinili ng bida bilang sarili niyang weapon. Kahit hindi ito classified bilang divine rank, pinanatili pa rin ito sa koleksyon bilang simbolo ng ugnayan nito sa founder, pero kahit isa sa mga ninuno ng clan ay hindi kailanman napili ng espada. Kaya ang patriarch na si Tatan ay napaisip kung simpleng trip lang ba to ng bata o kung may mas malalim na dahilan, baka nga isa na namang kalooban ng langit. Sa huli, ipinahayag niya sa buong clan na ang napili ni Yang ay ang Black Twilight Sword at tapos na ang ritual. Pero ang matriarch ay mas lalo pang nainis at nang walang pakialam, sinabi niyang kapag nag-cross ang landas nila ni Yang, papatayin niya ito. Fast forward to 9 years later, nasa loob na ng private mansion ng clan si Yang at sinabihan ng yaya niya na aalis siya para mag-training, bilang ika-9 na anak at 9 na taong gulang na rin. Nag-aalala si Gagwa at gusto siyang samahan, pero sabi ni Yang kaya niyang mag-isa. Habang naglalakad, sabi ng maid na bakante ang ibang training zones kaya nagtaka siya kung bakit pupunta pa si Yang sa pinakaunang area na maliit lang. Ang sagot ng bata, may naghihintay daw sa kanya doon. Biglang may sigaw silang narinig, at sabi ng maid, nanggaling daw iyon sa Zone 7. Doon nakita nila ang isang batang babae na sinisigawan dahil masyadong mahigpit ang hawak niya sa espada, pero hindi siya nagpatalo at umatake pa ng isa pang vertical strike. Siya si Li Hua, ang ikawalong anak, at 9 na taong gulang din. Para sa bida, okay lang na ikawalo siya sa mga anak, pero nag-comment si Gagwa na dapat tawagin niya yung babae na ate. Ayaw naman niyang gawin yun kasi 5 buwan lang naman ang agwat nila. Sa training ng babae, tuloy-tuloy ang matinding utos sa kanya, kailangan daw hawakan ng espada na parang extension ng katawan niya at mag-ingat na huwag masaktan. Pinapagawa ulit sa kanya pero naiinis na siya kaya ibinato na lang niya ang wooden sword at tinanong kung bakit siya lang lagi ang pinapuna. Dahil sa sobrang galit, sumigaw siya na kahit anong hawak niya sa espada ay wala namang pakialam. Pero sinubukan pa rin siyang i-explain ng trainer na ginagawa lang ito para sa kabutihan niya. Biglang may isa pang lalaki na lumapit at kalmado siyang kinausap habang nakangiti, pinakiusapan siyang magpatuloy sa training. Dahil dito, natanong ni Yang kung sino yung lalaking yun, at sinabi ng maid na siya si Commander Backlayhan ng Ebony Squad. Pero nagulat si Yang, kasi para sa isang commander, masyado raw siyang magaling para turuan lang ang isang 9-year-old. Pero mali ang pagkaintindi ng maid,
Akala niya na inis si Yang kasi wala siyang ganong teacher, kaya bigla na lang siyang sumigaw na balang araw may teacher ding makakakita sa talento ng Young Master. Umiiyak si Gaga habang humihingi ng tawad dahil hindi raw niya kayang alagaan ng maayos ang bata. Nainis si Yang na inuulit na naman ito kaya inulit niya na sobrang thankful siya. Dagdag pa niya, ayaw niya ng mga taong tulad ni Commander dahil dumating lang ito doon dahil sa pangalan ng clan. At isa pa, may sarili na siyang magagaling na teachers sa Zone 1 Nanogram Training Area, na eksklusibo lang para sa direct lineage ng Martial Hall, isang lugar na simbolo ng kasaysayan ng Martial Lee clan. Pero ngayon, mas ginagamit na lang ito bilang memory space kaysa actual na training area. Pero may dahilan kung bakit nandoon si Yang, at ang rason na yun ay nasa likod ng isang partikular na pinto na malapit nang bumukas. Ang halaga ng Zone 1 ay dahil kumpara sa ibang areas, dito nakaimbak ang mga lumang sandata, at sa paghahanap niya, nahanap niya ang espada na gusto niya, at habang nakangiti, tinanong niya ang sarili kung ito na ba ang gagamitin niya ngayon. Pagkatapos niyang bumalik 9 na taon sa nakaraan, may mga nakakagulat na pagbabago sa buhay ng bida. Ang pinaka-nakakagulat ay ang itim na enerhiya na kaya niyang kontrolin kapag nagko-concentrate siya, at kapag mas lumalim pa ang focus niya, nagkakaroon siya ng kakayahang basahin ang mga memoryang nakaimbed sa mga sandata. Sa pagpasok niya sa isang memorya, may narinig siyang boses na nagsabing kailangan niyang i-refine ang fundamentals dahil parehong importante ito para sa mga beginner at advanced fighter, kaya sinundan niya ang training ng dating may-ari ng espada, at napansin niyang habang mas luma ang sandata, mas kamangha-mangha ang mga natutunan niya. Ang sabi pa sa memorya, kapag na-master mo ang basics ng espada, magiging matatag ka tulad ng haligi, at habang mas malalim ang koneksyon ng sandata sa may-ari, mas marami siyang nakikitang alaala sa nakaraan. Dahil dito, na-activate niya ang first form ng 7-star sword, ang ability na Scarlet Wind, at sobrang saya niya na sa wakas, natapos niya ang teknik na ito. Sa loob ng 2 taon, nabasa na niya halos lahat ng memorya ng mga sandata, pero biglang may lumitaw at nagsabing matagal na mula nung huli silang nakakita ng ganun kaperpektong 7-star sword, si Minister Ta, na pumasok sa training center na may ngiti sa mukha. Si Lee Ta-hong ay isang rank 4 martial artist at general ng clan, at kahit hindi siya kabilang sa direct bloodline, kilala ang galing niya at isa siya sa mga taong nag-alaga sa bida dati. Masaya siyang binati ng bida bilang uncle, pero pinatigil niya ito sa pagiging sobrang formal, at sinabi niyang proud siya dahil araw-araw pumupunta si Yang sa training hall bago pa siya pumasok sa trabaho. Naiintindihan nito ang hirap ng bata na palaging dinidiscriminate ng mga kapatid niya, kaya umaasa siyang malalampasan ito ni Yang. Sagot naman ng bida, okay lang siya, dahil kahit anong mangyari, parte pa rin siya ng bloodline, at natutunan niyang ang tunay na ibig sabihin ng pangalan ng clan ay patunayan ng sarili gamit ang espada, kaya may kislap sa mga mata niya habang sinasabi niyang patutunayan niya ang sarili niya sa sariling lakas. Na-touch si Tohong sa sinabi niya, pero may konting lungkot rin, dahil alam niyang anak sa labas lang ang bata. At ngayon na malapit na siyang umabot sa tamang edad para sa naming ceremony, kahit medyo late na, nag-offer si Minister Ta na siya na ang maging teacher ng bata simula ngayon. Pero sa gulat ng lahat, tinanggihan ng bida ang alok at sinabing hindi niya ito matatanggap. Naguluhan si Tohong at tinanong kung kulang pa ba ang lahat ng ito, pero pinaalala ni Yang na may batas na nagbabawal dito. Kahit pa sabihin ni Minister na lahat ng kapatid niya ay lumalabag na rin sa rules, dahil may private training at pagkain na pang-elite, matatag ang paniniwala ni Yang na hindi dapat sirain ang mga patakaran, kahit pa ginagawa ito ng iba. Gusto niyang patunayan ang sarili gamit ang sariling lakas. Napaisip si Tohong kung talaga bang 9 na taong gulang lang ang batang ito, at napansin niyang kamukha ito ng kanyang nakatatandang kapatid. Sa huli, tanggap niyang hindi niya mababago ang desisyon ni Yang, at may ngiting may halong pride, tinapak niya ang ulo ng bata at sinabing singtigas ito ng ulo ng ama niya. Pero kahit ganun, aminado si Minister na nababagabag siya dahil wala siyang maibigay na tulong. Kaya tinanong niya kung may kailangan ba si Yang, at parang inantay lang talaga ng bata ang chance na ito. Medyo nahihiya pero nakangiti, sinabi niyang may pabor siyang hihilingin, gusto niyang makita kung ano ang nasa ilalim ng secret storage. Makalipas ang kaunting oras, may dumating na mamahaling sasakyan sa gate na may mahigpit na seguridad. Pinahinto ito ng guard at hiningan ng ID at dahilan ng pagbisita. Nagpakilala si General Lee Taong at sinabing routine check lang ito ng storage, tapos ipinakilala si Yang bilang batang sama-sama sa field trip. Tinanggap ng gwardya ang paliwanag, kinumpirma ang identity nila, at pinapasok sila. Sa loob, kunwari tuwang-tuwa si Yang na parang tunay na interesado sa secret storage. Tinatanong tuloy ni Minister kung totoo bang na-excite siya ng ganun, at sinagot ni Yang na oo,
dahil dito nakatago ang pinakamahalagang kayamanan ng pamilya, at ang bagay na hinahanap niya ay nandoon din. Sinasabing ang mga naghahanap ng legendary weapons, gaya ng ancient relics na halos walang nakakaalam, ay dito talaga magsisimula. Lahat ng bagay ay pwedeng matagpuan sa secret storage ng kilalang Liklan, at habang mas lumalalim ang pinupuntahan nila, mas nagiging totoo ito. Bago sila sumakay sa elevator, sinabi ni Tohong na sa pinakailalim ng storage nakatago ang mga sealed weapons. Dito nabanggit ni Yang na narinig niya may mga monster-level weapons daw na kayang kainin ang mismong may-ari nila, at hindi ito itinanggi ng minister. Sa katunayan, sinabi pa niya na kahit hawakan mo lang, pwede nitong kainin ang katawan at puso mo. Pagkatapos noon, tinanong ni Tohong kung natatakot si Yang, kaya nagkunwari siyang matapang. Pero sinabi rin ng minister na wala namang dapat ikabahala dahil hindi naman sila papayagang pumasok sa lugar na iyon. Habang paalis ang uncle niya para ayusin ang ibang business sa itaas, nagpaalam si Yang at naglakad mag-isa. Pagkasara ng elevator, nakahinga siya ng maluwag mula sa pagpapanggap na inosenteng bata. Ang basement ng secret storage ay tinatawag ding weapon graveyard, dahil dito iniimbak ang sandamakmak na lumang sandata at relics na nakasil. Nandito si Yang para hanapin ng isang espesyal na weapon, ang tinatawag na unlimited. Normal na itsura nito ay dagger, pero kapag nilagyan ng mana, pwede itong magbago ng haba, hugis, at abilidad. Sa past life, si Li Ganang ang nakahanap ng unlimited dito at dahil sa versatility nito, nakuha niya ang titulong Constant Change, dahilan kung bakit siya ang naging patriarch sa halip na ang panganay na anak. Kalaunan, nang matuklasan niyang si Yang ang nagtatago ng sikreto, pinatay siya. Kaya ngayon, alam ni Yang ang kailangan niyang gawin para maiwasan ang parehong kapalaran, at kahit matagal, kailangang isa-isahin niya ang lahat. Gamit ang itim na apoy niya, determinado siyang mauna sa pagkuha ng unlimited bago pa man si Ligon. Ilang oras na ang lumipas at patuloy siyang naghahanap sa dami ng weapons sa storage. Kahit na nasuri na niya lahat ng mukhang dagger, wala pa rin ang unlimited. Pero sigurado siyang nandoon lang ito, at baka hindi niya lang talaga lahat nabuksan. Kaya naman napagdesisyonan niyang tingnan yung counter sa tabi niya, pero bago pa siya makalapit, aksidenteng nabangga niya ang isang bagay na nahulog sa sahig ng may malakas na tunog. Kalawangin na ito at mukhang luma kaya na-curious si Yang kung bakit ganun ang itsura nito. Pero bago pa man niya mahawakan, biglang umatras yung dagger at imbes na kamay niya ang damaykit dito, apoy ang unang bumalat sa dagger. Nataranta si Yang dahil hindi niya maintindihan kung bakit may apoy, at sa isang iglap, nilamon ng apoy ang lahat hanggang sa bigla siyang magising sa isang lugar na sobrang iba sa normal. Nakatayo siya sa gitna ng daan-daang bangkay at espada habang iniisip kung nasaan siya, hanggang sa maisip niyang baka memorya ito ng kalawangin na dagger. Pero kakaiba ito sa mga weapon memories na nakita na niya dati. Ramdam niya ang lahat ng sobrang totoo na parang nandoon talaga siya. Habang daman niya ang mga sensasyon, may naramdaman siyang kakaibang presensya sa likod niya, kaya napalingon siya. At doon niya nakita ang isang nilalang na kahit ang kalikasan mismo ay matatakot kung nabubuhay pa ito. Isang sinaunang halimaw na galing sa isang blue hole at lumamon sa buong sibilisasyon noon, isang apocalypse-ranked monster. At ngayon, nakatayo ito mismo sa harap niya, unti-unting nanginig ang mga tuhod niya at pakiramdam niya ay katapusan na niya. Alam niyang wala siyang laban sa ganitong klase ng halimaw, kaya ang unang naisip niya ay tumakbo. Pero biglang may isang tao sa gitna ng mga bangkay ang tumayo na may hawak na espadang may tumutulong dugo. Tumigil ito sa likod ni Yang at napansin niya ang presensya ng mandirigmang ito. Pero tulad ng biglaang pagdating nito, bigla rin itong nawala. May dalang matinding tapang, tumalon ang warrior papunta sa halimaw at ginamit ang ultimate move na tinatawag na Demon Slash, isang atake na kayang hatiin ang kalaban sa gitna. Sa isang milagro, tumagos ang isang makinang na gintong liwanag sa buong katawan ng halimaw at isang napakalakas na pagsabog ang sumunod na mas malakas pa sa mismong slash. Nahulog ang mga pira-pirasong laman ng halimaw mula sa langit habang tulala si Yang sa nakita. Napaisip siya kung sino ang warrior na yun na kayang patumbahin ang ganun kalakas na halimaw sa isang tirada lang. Pero sa di inaasahang pagkakataon, napansin din siya ng warrior at nagtanong kung sino siya. Sinubukan ni Gun magsalita pero walang lumabas, kaya ang mandirigma, na tila naaawa pa, ay tahimik lang na sinabi sa kanya na papatayin siya ng walang sakit. Habang sinusubukan niyang iwasan ang kinatatakutan niyang mangyari, bigla siyang nagising pabalik sa totoong mundo, maswerte na lang dahil kung hindi, baka doon na siya namatay. Nanginginig pa rin at hingal, napabitaw si Yang sa dagger at nahulog ito sa sahig habang gulong-gulo ang utak niya sa kung anong klaseng eksena ang nasaksihan niya. Pero kahit gising na siya,
ramdam pa rin ng katawan niya ang bigat ng presensya na para bang totoo pa rin ito. Sa gulat niya, unti-unting bumalik ang sigla ng kalawangin at sirang espada. Kaya agad niya itong hinawakan, ngayon, wala na siyang pagdududa. Kaya dali-dali niyang hiniwa ang sarili niyang daliri, dahil sa pagkakataong ito, siya na ang magiging bagong master ng 10,000 soldiers. Biglang kumalat ang isang nakakasilaw na asul na liwanag sa buong kwarto, galing mismo sa espada, at nabalot ito ng kakaibang aura. Dahil dito, naisipan ni Yang na subukan ang kapangyarihan nito. Sa simpleng ihip lang ng patagilid na hiwa, agad niyang napagtanto, eto na nga ang hinahanap niyang kayamanan sa lumang imbakan, ang unlimited. Ilang araw ang lumipas, at sa training zone number 1, narinig ang ingay ng pagsasanay. Pero nadismaya ang bida, muli siyang nabigo matapos tamaan lang ng mahina ang wooden dummy. Isang linggo na mula nang nakuha niya ang unlimited. Sa umpisa, ginawang singsing ni Yang ang espada para hindi siya mahalata. Pero hindi pa rin niya maintindihan kung anong klaseng galaw yung ginamit ng lalaking iyon, ang Demon Slash. Pakiramdam ni Yang, ipinakita lang iyon ng lalaki dahil sobrang advanced pa para matutunan niya ngayon. Pero kahit anong lakas o teknik, hindi niya makopya ang kilos ng lalaking iyon na parang sumasayaw habang pumapatay. Sa kabila nito, masigasig pa rin siyang nagsasanay habang hawak ang isa sa mga espada, dahil hindi naman siya nagmamadali. Bago siya ma-regress, isa lang siyang tauna na hindi man lang makagawa ng basic na teknik ng pamilya nila. Ngayon lang siya nakakita ng ganitong kataas na martial arts, at buti na lang, malinaw pa rin sa isip niya kung paano gumalaw ang lalaki noong pinatay nito ang halimaw. Biglang may naisip si Yang, dahil isa lang siyang 9-year-old na bata, hindi uobra kung pipilitin niyang gayahin ang galaw ng isang matanda. Kaya kailangan niyang iakma ang bawat galaw sa katawan niya, dahan-dahan at natural. Pumikit siya at nag-concentrate, sinubukan niyang i-wield ang espada sa paraang babagay sa kanya, pero hindi mawawala ang essence ng teknik. Sa unang subok pa lang, nagawa niyang hamampas ng napakalakas na sipa ng espada na pati ang lupa ay nabasag. Sa sobrang tuwa niya, napangiti siya, alam niyang unti-unti na siyang gumagaling. Sa sandaling ito, iniisip ni Yang na ang natitira na lang niyang kailangang matutunan ay kung paano gamitin ng tama ang mana, dahil kahit ilang ulit pa niyang subukang gayahin gamit ang mana batay sa alaala niya, palagi itong pumapalya, parang may mahalagang parte siyang nakakalimutan. Doon niya na-realize na wala siyang ibang choice kundi ang patuloy na subukan. Mula sa likod ng silid, habang nagsasanay si Yang, may isang babae na tahimik na nanonood sa kanya na may mapanuksong ngiti sa labi. Habang patuloy ang kanyang pag-atake gamit ang espada, bigla na lang nitong pinigilan ng babae gamit lang ang kanyang palad, at agad nitong nakuha ang atensyon ng bata nang tanungin siya kung saan niya natutunan ang ganong klase ng skill. Una niyang tinanong kung sino ang babae, kahit nararamdaman niyang mukhang galing ito sa Martial Lee Clan. Nagulat ng kaunti ang babae na hindi siya kilala ng bata, pero naisip niyang normal lang iyon dahil hindi rin naman siya madalas lumabas. Tinanong niya ang pangalan ng bata, at nang sumagot itong, yung, natuwa si Lee Gao nga at sinabi niyang unique daw ang name niya, habang sinasabayan ng bahagyang pagyugyug kay Yung. Naalala ni Yung ang sinabi dati ng minister tungkol sa kanya, na kinamumuhian siya ng sarili niyang lolo dahil iba siya sa lahat. Pero ang mas mahalaga pa ay ang katotohanang hindi nagpapapigil si Jay Anga sa lakas niya kapag nakikipaglaban sa iba. Binalika nila ang usapan at tinanong ulit ng babae kung saan niya natutunan ang teknik na ginamit niya. Umiiwas si Yang at tinanong kung bakit niya gustong malaman. Ipinaliwanag ni Bey Ama na ang ginamit niya ay isang ancient martial art, at dahil hilig niya ang mga ganoong style, curious siya. Mula sa manggas ng damit niya, inilabas niya ang isang regalo para kay Yang. Nung binuksan ito ni Yang, medyo hirap siyang basahin dahil sa mga lumang simbolo, pero napagtanto niyang isa itong mana technique at kasama pa nito ang ibang martial art info. Mataas ang level ng laman kaya medyo mahirap intindihin, pero dahil dito, naisip niyang baka hindi totoo ang mga chismis tungkol sa kanyang tiyahin. Sa isang bahagi ng usapan, may tinanong si Yam tungkol sa isang passage, at ipinaliwanag ni Dama na ang mga lumang teknik na iyon ay gumagamit ng mana pathways bilang base, imbes na mana circles tulad ng mga modernong style na iniipon ng mana sa puso. Hindi ito naisip ni Yang noon, pero sinabi ni Jonah na baka nga mas magaling pa ang mga lumang teknik ng tao kaysa sa mga gamit ngayon, kaya kakaunti ang mga natitirang record. Sa lahat ng iyon, isang mana teknik ang pinaka nag-standout. Kaya naman, hindi na nag-aksaya ng oras si Yang at agad siyang tumakbo, iniwan pansamantala ang kanyang braso. Hawak ang kanyang espada, nag-concentrate siya habang iniisip na dahil ang mana ay karaniwang lumalaganap mula sa mana circle papunta sa katawan,
Dapat niyang pigilan itong bumalik sa circle at gamitin lamang ang mana pathways para makadaloy ito ng malaya. Sa wakas, ito pala ang mana utilization technique na hindi niya maintindihan noon, ang technique ng lalaking nakita niya sa alaala. Ngayong malinaw na sa kanya ang prinsipyo, buo ang tiwala ng protagonist na magwo-work na ito. At nang gayahin niya ang parehong technique, naging mas malakas ang epekto, 12-12 beses ang lakas ng pinsala, kaya kahit si Gaonga at si Yang mismo ay hindi makapaniwala sa resulta. Matapos magtagumpay, handa na sana siyang magdiwang pero bigla na lang siyang sinunggaban ni Gayana at tinanong kung isa ba iyong amplification technique. Walang magawa si Yang kundi umamin ng oo, pero gusto ng babae malaman kung paano niya iyon nagawa kahit siya ang mas matandang kamag-anak. Tinanong ni Yang kung may dahilan ba para sabihin niya. Kaya pinanto ni Guy na nakuha lang naman ni Yang ang sagot dahil sa notebook na siya mismo ang nagbigay, yung notebook na matagal na niyang binabasa. Mahigit 10 taon na raw siyang naghahanap ng paraan para magamit ang teknik na iyon, kahit pagkatapos siyang palayasin. Halos magmakaawa na siya, kaya, sinagot siya ni Yang at humiling ng 3 pangako bago niya isiwalat ang sikreto. Una, hindi dapat pag-usapan ni Jay ang si Yang sa iba kahit kailan, maliban na lang kung binigyan siya ng pahintulot. Ipinaliwanag ni Yang na ayaw lang talaga niyang pinag-uusapan siya ng mga tao. Naunawaan ito ni Gaonga at sinabing ganoon din ang nararamdaman niya, sabay lungkot sa mukha. Pangalawang kondisyon, bawal magsinungaling, dapat may tiwala sila sa isa't isa. Pagkatapos ay handa na raw ang babae para sa panghuling kondisyon. Ipinahayag ni Yang ang ikatlong kondisyon, pero sa ngayon, mananatili itong sikreto sa pagitan nila. Makalipas ang 1 taon, biglang dumating si Gagwa na humahangos, tinatawag ang batang master papunta sa training center. Kasama ang kanyang tiyahin, 10 taong gulang na ngayon si Yang at nagtanong kung ano ang dahilan ng pagkaabala ni Gagwa. Medyo nervyos ang inabot ng yaya ang isang liham, isang sulat na matagal nang hinihintay ng batang bayani. Ito ang opisyal na paanyaya para sa naming ceremony na gaganapin sa Central Training Hall, alas 10 ng umaga, ika-10 ng Setyembre. Pero ang mas nakakaintriga, ang selyo ng sulat ay galing sa kinatawan ng patriarka na si Lee Mayonjon. At dahil wala siyang narinig tungkol sa anumang ekspedisyon, nagtaka si Yang kung bakit wala sa bahay ang kanyang ama. Samantala, napasigaw si Gia nga sa matinding inis nang marinig ang tungkol sa naming ceremony. Kaya tinanong siya ni Yang kung bakit, at ang sagot niya, dahil ngayong umaangat na siya, kailangan na raw niya ng tamang gabay. Kahit kailangan niyang umalis pansamantala para sa naming ceremony, 1 buong taon na rin ang lumipas mula nang magsimula silang mag-aral ni Jay ang tungkol sa mana techniques. Pinag-aralan nila ang modernong pamamaraan na gumagamit ng mana circle bilang core at ang sinaunang style na ginagamit ang pathways bilang base. Pero sa kakasubok nila, nadiskubre nila ang bagong teknik na pinaghalo ang dalawang estilo, at ito raw talaga ang matagal ng pangarap ni Jay Ang. Sa pamamagitan ng pag-accumulate ng mana, pagbago ng kanyang unique trait para maging circle, at paggamit ng pathways para makontrol ito, mas lalong gumaling ang bida. Kahit puro reklamo si Jay Ang, sinabi ni Yang na aalis pa rin siya, pero wag daw mag-alala kasi mas mabilis lang ito kaysa dati at ipagpapatuloy pa rin niya ang research nila. Nabanggit naman ni Yang na magiging busy na si Yang sa mga lessons, pero tiniyak ng bata na sabay niyang itutuloy ang bagong teknik at ang mga lumang paraan. Pagkatapos noon, nagsimula na ang training sa isang incubator at 30 minutes silang kailangang makatiis sa sunod-sunod na magical attacks. Ang instructor ngayon ay si Jiang Wak, ang leader ng Blood Tiger Squad, at akala niya agad babagsak si Yang kasi basic lang ang training nito. Pero gamit ang bagong mana technique, na-reflect ni Yang ang mga attack at napatingin pa siya ng seryoso kay Wak na halos matakot. Sinusubukan niyang maabot ang level ng 8th daughter kaya pinataas pa ni Wak ang intensity ng training. At kahit 10 years old lang at illegitimate, hindi na niya kayang tawagin ito sa ganoong klaseng pangalan matapos makita ang galing nito. Napaisip si Wak sa pagtrato niya noon at ngayon, todo effort na siyang turuan si Yang ng higit pa sa basic training bilang paghahanda sa ceremony. Ilang sandali pa, natapos na rin ni Yang ang training sa incubator, pero hindi niya maiwasang isipin kung gaano ka-crazy ang ideya ng pagpapasok ng bata sa isang machine na tinatamaan ng magic para lang tumibay. Naalala rin niya ang huling pag-uusap nila ni Wak, hindi man siya humingi ng sorry, ramdam ni Yang ang pagbabago sa tono nito. Kaya nagpahinga muna siya saglit pagkatapos ng intense training, pero biglang dumating ang 8th daughter at umatake, na nablock lang niya ng walang kahirap-hirap. Tinawag siyang bastard ni Leo, ang mula sa direct lineage ng clan, at sinabi nitong kailangan nila mag-usap. Nainis si Yang kaya inalis niya ang kamay niya at tinanong kung ano bang gusto nitong mangyari.
Pero sumigaw si Hua at sinabing dapat siyang igalang dahil isa siyang lehitimong anak at mas matanda ng 1 taon. Pero wala nang gana si Yang makipag-usap at sinabing wala siyang oras para makipag-away. Lalo lang itong ikinagalit ni Hua kaya pinalakas niya ang kamao niya gamit ang mana. Sa simula, gusto lang sanang iwasan ng bida ang gulo, pero napilitan siyang umiwas at hinawakan si Hua sa leeg, hindi para saktan, kundi para ipaalala na abala siya at pwede naman siyang umiyak sa nanay niya. Pagkatapos ay binitiwan niya ito habang napabuntong hininga. Doon na ibinuhos ni Hua ang hinaing niya tungkol sa SEAL selection at kung paanong palagi siyang ikinukumpara kay Young. Hindi raw ito patas at halos wala na siyang tulog dahil puro training siya. Pero tinakpan ni Young ang bibig niya at sinabing madali lang isisi sa iba ang lahat. Bilang isang anak sa labas, wala siyang karapatang magsisi kanino man, kaya kapag hindi niya kayang gawin ang isang bagay, tinatanggap na lang niya. Kung galit si Hua, payo niya ay magsikap ito para higaitan siya at pilitin siyang humingi ng tawad, dahil ganon daw gumagana ang pamilya nila. Dahil sa sobrang inis, tinanggap ni Hua ang hamon at sinabing sa naming ceremony ay tatalunin niya ito at mapapaamin siya. Pero imbes na matakot, ngumiti lang si Yang at sinabing inaabangan niya ito. Samantala, sa Training Hall Zone 7 na para lang sa mga direct lineage, dumating bigla ang ginang ng Lee Marshall clan, si Bawan, at humiling na makausap ang anak niya. Dinala siya ng maid sa training ground kung saan todo ensayo si Hua. Tinanong ni Ba kung anong ginagawa ng anak niya at nahihiyang sinabi ni Hua na nag-e-ensayo siya. Pero alam na ni Ba ang balita ng pagkatalo nito at seryoso niyang pinaalala sa anak ang sinabi nitong dudurugin niya ang mga kalaban. Dahil dito, dismayado siyang sinabi kay Hua na tigilan na lang ang training kung ginagawa lang niya ito para hindi mapagalitan. Pero kahit alam niyang ganon ang tingin ng nanay niya, sinagot ni Hua na nagtitraining siya dahil gusto niya, at handa siyang talunin si Yang anuman ang mangyari. Doon napagtanto ni Bawan na anak niya mismo ay na-motivate ng isang illegitimate child. Inamin naman ito ni Hua, kaya pinaalala ng ina na siya ay lehitimong anak, may mataas na status, at ang tagumpay ay dapat inaasahan, hindi ginagamit bilang motibasyon. Kaya bigla siyang kumuha mula sa kanyang damit ng isang maliit na bote ng isang nakakalasong likido na tinatawag na Searle Trans. Sa malamig na paraan, sinabi ni Bake na kung hindi siya kayang lampasan, dapat niya itong durugin, dahil kahit mahirap sabihin sa isang bata, ganito talaga ang sistema sa pamilya nila. Samantala, sa mansion kung saan nakatira ang bida, nagulat ang lahat sa nakita nila sa computer dahil ayon sa 14th week report, siya ang rank 1. Dahil dito, niyakap siya ni Gaga ng buong pagmamalaki kahit na wala siyang naitulong sa naging resulta. Pero nabulabog ang moment nila nang biglang may tunog at dumating si Sue, ang auntie, na gustong makipag-training sa bata. Tumanggi syempre ang bida kasi kakatapos lang niya, pero giit ni Gia nga na mas lalong kailangang magpatuloy para ma-relieve ang pagod. Sabi naman ni Young, ngayon lang daw siya nakarinig ng ganong logic, kaya sinubukan na lang magsinungaling ng auntie. Pero ayos lang daw sabi ng bida kasi may ipapakita siya. Nang makita ito ng auntie, gulat na gulat siya at napasigaw sa hindi makapaniwala dahil nakuha na ng bata ang kanyang unang star. Normally, may 3 stage ang mana arts, una, ang iron body stage para palakasin ang katawan, pangalawa ang kaong stage para baguhin ang nature ng mana, at pangatlo ang extraordinary skill stage kung saan pwedeng gumamit ng supernatural abilities gamit ang mana. Pero iba ang mana arts ng auntie dahil kahit nasa first stage pa lang, kaya nang magpakita ng mas advanced na abilities, kaya hinati ito sa star stages. Nang kumpirmahin ito ng auntie, sigurado siyang star nga iyon pero nagtataka pa rin siya dahil akala niya aabutin pa ng 1 taon. Sagot ng bida, natuto raw siya habang nanunood ng mga lessons, pero nung hindi niya nakontrol ang mana, muntik nang masira ang balance ng pathways niya. Dahil dito, natutunan niyang kailangan lang pakawalan ito dahil ang mana ay parang tubig na natural na dumadaloy, at ang katawan ng tao ay parang sasakyan lang ng mana. Sa paliwanag niyang ito, sabi ni Gamma na kaya rin niya ito kahit pa matagal-tagal, kaya medyo proud ang bata kasi kahit papaano ay may natutunan siya. Pero niyakap pa rin siya ng auntie ng sobrang higpit na muntik nang mabali ang ribs ni Yum. At ngayon na wala nang sagabal, excited si Gian na ituloy nila ang path papunta sa 2 stars, kahit sa tingin ng bida ay medyo minamadali. Sabi naman ng girl, iba ang first star kaysa sa traditional first stage, pero alam na ng bida yon. Nung tinanong siya kung ano ang tingin niyang mas okay, dapat sana ay sasabihin niyang swordsmanship, pero naputol siya. Tinry ni Jan na magpaliwanag na hindi pa raw niya nakikita ang training ng bida, pero ang totoo, nakita niya na ito noong nabobor siya.
Ang ibig sabihin ni Jay Anga ay may taglay na abilidad ang bata na mas mataas pa sa swordsmanship, at ito ay ang paggamit niya ng mana arts, na ikinagulat ng bida. Ipinapaliwanag na ang talento ng bata sa mana ay sobrang pambihira, dahil wala ni isa sa mga tinuruan ng antang nakasunod sa kanyang mga teknik, kaya sigurado siyang madali lang para sa bata na maabot ang 2 stars. Kapag nangyari yun, sabi ni Guana, magiging madali na lang ang naming ceremony. Mula ngayon, tuturuan na raw siya ng totoong teknik at pumayag agad si Young. Pero habang tumatayo siya, napansin niya yung box sa tabi ni Guana. Nilapag lang nito ang kamay niya sa ibabaw, pero biglang may pellet na tumama malapit sa mukha ni Young at sumabog sa likod niya. Ngumiti lang si Guana at sinabing punong-puno raw ng metal pellets ang kahon. Kailangan raw matutunan ni Young na gumalaw habang naglalabas ng mana, kasi kapag nakatayo lang habang gumagamit ng mana arts, tiyak na patay ka. Sa wakas, may determinasyon si Gamma habang nagtanong kung pwede na silang magsimula, at hindi tumutol si Young kahit may kaba pa rin siya. Kinabukasan, nagtipon ng ika-8 at ika-9 na anak sa training arena. Ipinakilala ni John ang sarili bilang isa pa sa mga leader ng Blood Tiger Squad at siya raw ang magtuturo ng teknik ng clan. Pinapili niya ang mga bata ng sandata at pinapanto sa kanya, pero may 1 minuto lang daw sila kaya wag mag-aksaya ng oras, na agad naman nilang naintindihan. Habang papunta sa weapons, napansin ng bida na nakatitig si Koi sa kanya, kaya nainis siya at tinanong kung anong tinitingnan niya at kung may gusto ba itong sabihin, pero nagkunwari lang ito na walang alam. Para lang makipag-usap, tinanong ni Koi kung espada ba ang pipiliin ni Young, pero tumanggi ang bida at umakyat lang sa arena na maraming daladalang espada, kaya naguluhan si Koi. Pagdating sa taas, tinanong ni Jungwon kung ano raw ang ginagawa niya, at pinaalala ng bida ang utos ni John. Ang sabi ni John, dapat daw ay dinala ni Young ang weapon na gamit niya. Sumagot ang bida na lahat daw ng sandata ay ginagamit niya, kaya napakunot-no si John. Kahit ganun, tinawag siya ng instructor na isang buong tandang bata, sabay kuha ng sibat mula sa likuran at sinabing tandaan niya ang mga sasabihin niya mula ngayon. Oo nga, tuturuan sila ni Juan ng secret techniques ng clan, pero hindi raw kasama sa ituturo niya ang stances o skills. Sa loob ng mga sikreto ng Lee Marshall Clan, may tinatawag silang mga apoy ng kaliwanagan, at para matutunan ito, kailangan mo munang ma-master ang basics, na parang paggising sa nakatagong ika-6 na pandaman ng katawan. Kaya sinabi ng instructor na jijisingan niya ito ngayon mismo. Naka-ready na siya sa combat stance at sinabing huwag silang mahirapan masyado sa pag-complete ng objective. Saglit na tinanong ni Hasibida kung ano bang gagawin ng instructor, pero bago pa siya makasagot, biglang lumitaw si Jaman sa harap niya at sa sobrang bilis, tinapon siya paatras gamit ang isang attack na wala siyang tsansang depensahan. Kahit ganun, impressed na agad si Juman kasi hindi raw direktang tinamaan si Yum. Pero ramdam ng bida ang matinding tensyon dahil kailangan niya itong ulitin. Sa nakaraan niyang buhay, hindi niya naranasan ang ganitong klase ng training. Pero ngayon, seryoso ang mukha niya habang sumusugod muli, determinado siyang magbago ang takbo ng buhay niya. Kahit may confidence na siya, sinalubong pa rin siya ng suntok sa mukha na nakaharang sa plano niyang attack. Tapos, sinubukan pa nilang sulitin ang pagkakatalikod ng instructor para umatake mula sa likod, pero pareho silang madaling natalo. Fast forward, 1 buwan na ang lumipas mula nang nagsimula sila sa training kay Jongwon, isang training na sobrang brutal na nababalian na sila ng buto at nagkakaroon ng internal injuries. Hindi talaga ito para sa batang 10 taong gulang. Pero imbes na umiyak, unti-unting na-e-enjoy na ni Young ang lahat. Sa isa na namang araw ng bugbugan, nagising si Hu sa sahig na hindi niya alam kung nasaan siya. Kaya pinaliwanag ni Young na ika-22 beses na to ni Hu na nawalan ng malay, samantalang siya ay panlabing-6 pa lang. Habang nag-uusap sila, iniisip naman ni John na matibay ang katawan ng pang-8 anak dahil kahit malakas ang atake, okay pa rin siya. Sa kabilang banda, noong unang araw pa lang, naramdaman na ng leader na ang isa pang illegitimate child ay hindi basta-basta. Akala niya noong una ay tanga yung bata dahil may dala itong sandamakmak na armas, pero nagulat siya nang makita niyang mahusay pala ito sa lahat ng yun. At ngayon, 1 buwan pa lang ang lumipas pero kitang-kita na ni instructor na nagsisimula ng maasa si Young, kaya excited na siya. Walang patumpik-tumpik, sinabihan na agad ni John Won ang 2 bata na tuloy na ulit ang training at pinapabalik sila sa kanilang pwesto. Pagkaraan ng ilang oras ng sobrang nakakapagod na ensayo, tinawag ng bida ang pansin ng kapatid niya at tinanong siya kung ano yun. Sinabi naman ni Young na magbibigay siya ng signal at gusto niyang i-block ni H si Jamwon kahit 1 beses lang. Natural lang na magtanong si Hua kung bakit niya kailangan gawin yun,
Pero napapayag siya ni Yang dahil gusto rin naman niyang tamaan si instructor kahit isang beses. Kaya tinanong niya kung sigurado ba siya, at buong determinasyon, tumango si Yang. Hindi na sila nag-aksaya ng oras, tumakbo agad si Hua, sabay sabing may utang na loob na siya ngayon ng bida, habang si Yang ay sumunod agad sa likod niya, iniisip na wala siyang tsansang manalo base sa current skills niya kaya ang tanging option niya ay gamitin ang numbers sa kanilang advantage. Napansin ni Jongguan na hindi masamang plano ang teamwork, pero gumagana lang yun kung susunod ang lahat sa plano, at hinding-hindi niya hahayaang mangyari yun. Mabilis siyang nag-counterattack, at laking gulat niya nang nablock ito ng bida. Agad siyang umatake para subukan ang limitasyon ng bata, at sa mismong moment na magbabanggaan na ang mga sibat nila, sumigaw ang bida ng, ngayon na. Habang umiwas siya, sabay lusog si Hua mula sa itaas para ma-distract si instructor kahit sandali. Nasa hulihan pa si Yang pero alam niyang may isa lang paraan para makalapit ng diretso, kaya nag-channel siya ng aura sa espada niya para kopyahin ang ultimate attack na nakuha niya mula sa Limitless, ang skill ng Slashing Demon na tumalo sa isang Apocalypse level na halimaw. Sa isang iglap, nakarating si Yang sa harap ni instructor na ikinagulat nito, pero mataas ang depensa ni Jong habang ang atake ni Yang ay galing sa ibaba, kaya inisip niyang baka gumana ito, at binigay niya ang lahat sa isang matinding suntok, proud pa nga siya sa sarili niya. Pero sa kamalasan niya, nablock ni Jongwoo ang strike ng sobrang dali at sinundan agad ng counter na literal na nagpataob sa kanya sa pader, basag lahat sa impact. Habang bumagsak ang bida, sinabi ni instructor na 37 days na ang lumipas, at medyo proud siyang binati si Yang sa pag-icing ng kanyang sixth sense, pero habang inaatake si Hua, sinabi rin niyang mahaba pa ang daang tatahakin ng bata. Parehong wala ng malay ang dalawa, kaya inanunsyo ni Jongbuan na tapos na ang training para sa araw na yun. Habang papalayo si instructor, sinisigawan naman ni Hua si Yang dahil pumalpak ang plano nila, pero si Jongguan ay nag-iisip lang na kahit nilabag ng bata ang rule na huwag gumamit ng mana, tumagos pa rin ang atake sa isang injured na kamay, kaya inamin niyang may laban talaga si Yang pagdating sa combat instinct, at hindi na siya makapaghintay makita ang reaksyon ng mga elders balang araw. Pagkalipas ng 47 days ng matinding training, si Hua rin ay nagising na rin ang kanyang sixth sense, at pareho na silang nakagraduate. Kaya ginamit ni Yang ang natitirang panahon para makapagpahinga at mag-review. Hanggang sa isang araw, may bigla ang bisita ang bida sa bahay niya, ang kuya niyang si Lian Jong. Siya ang panganay na anak ni Lee Tas-hin, kilala bilang star ng pamilya, at halos rank 2 na sa parehong magic at martial arts. Marami ang humahanga at natatakot sa kanya, pero para kay Yang, isa lang siyang kuya. Habang nagkakape sila, nagsorry si Mayonjong na hindi niya masyadong nabigyan ng pansin si Yang, pero sabi ng bida ay ayos lang. Napansin ng kuya na interesting na agad siyang nakilala ni Yang kahit ngayon lang sila nagkita ng personal, pero para kay Yang, common sense lang iyon dahil kahit half-brother lang si Leon, siya pa rin ang pinakamatanda at sikat sa pamilya. Nalungkot si Mayon sa tawag na half-brother, at sinabi niyang kapatid pa rin siya tulad ng iba, kaya nagsorry si Yang. Pero ayaw rin ng kuya ng sobrang formal, kaya pumayag si Yang na mas casual ang usapan nila, naalala rin niya kung gaano kabait si Mayon noon. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang kuya at nagbigay ng regalo, isang napakabihirang gamot na tinatawag na nectar o wine of the gods. Galing ito sa Eiffel Magic University sa France, at sobrang mahalaga dahil 500 lang ang nagagawa kada taon. Nagpasalamat si Yang sa regalo, pagkatapos ng ilang sandali, napansin ni Mayon na parang iba si Yang. Pinaliwanag niyang lahat ng iba pa nilang kapatid ay tinitingnan siyang kalaban, pero hindi si Yang. Agad namang sinabi ni Yang na hindi totoo yun, at para sa kanya, dahil pare-pareho silang miyembro ng parehong clan, natural lang na maging magkalaban. Kaya sinabi niyang huwag siyang tretuhing parang baby brother, kasi baka sa huli siya pa ang maging malaking balakid. Pero imbes na ma-intimidate, natawa lang si Mayon at ginulo ang buhok ni Yang, sabay sabing excited siya sa araw na iyon. Dahil si Mayon ang kapatid na palaging nag-alala para sa kanya, si Yang naman ngayon ang gustong magprotekta sa kuya niya. Ilang araw lang ang lumipas, at dumating na ang ikalawang trial ng Lee Marshall Clan, ang naming ceremony. Kinailangan nilang bumiyahe papunta sa island gamit ang bangka. Ang Red and Blue Island ay isang lugar na nag-iiba ang kulay ng lupa depende sa mana level sa paligid, at ito na rin ang palaging lokasyon ng seremonyang ito. Para makapasa sa test, kailangan nilang mabuhay sa isla ng 3 linggo. May mga device sa loob ng kahon na magtatrack ng lokasyon nila, at mananatiling bukas ang judgment camera sa loob ng 2 araw matapos ang 3 linggo. Pagka darating ng mga bata sa Pampang, simple lang ang sinabi ng instructor, good luck. Pagdating pa lang nila sa isla, agad nagsalita si Han na meron siyang sasabihin.
Narelak si Young, kasi sa wakas, mukhang handa na siyang magsalita, at napakunot noo siya dahil hindi niya inasahan yun. Alam kasi ni Young na mula pa nung simula ng klase, sinusubukan na ni Han na magsabi ng isang bagay sa kanya. Nahihiya man siya, halata na kay Young ang lahat, diretso na si Young, sabihin na niya, dahil makikinig naman siya. Kaya bigla na lang siyang tinanguan ni Ha, sabay galaw sa device ng kanyang jacket, parang gusto niyang gayahin ni Young. Nilayo ni Young ang communicator at tinanong kung bakit. Biglang nilabas ni Ha ang isang lason, ang Searle Trans, isang delikadong substance na bigay ng nanay niya, kaya na-shock si Young. Ayon kay Ha, epektibo lang ito sa mga bata at pinipinsala nito ang mana pathway, at kapag nabuksan at nalantad sa hangin ng 5 minuto, nawawala na agad. Siyempre, tinanong ni Young kung sino ang nagbigay. Pero malinaw ang sagot ni Ha, hindi niya sasabihin, at bigla na lang niyang binasag ang bote sa isang bato para walang ebidensya. Binalik niya ang usapan sa dapat na focus, gusto niyang talunin si Young sa patas na laban, kaya gusto niyang seryosohin ni Young ang exam. Pero kahit di pa niya sinasabi, sagot agad ni Young, magbibigay siya ng todo kahit ano pa. Kaya pareho silang determinado, sinabihan siya ni Ha na mag-ingat sa gitna ng isla, dahil delikado roon. Tinanong siya ni Young kung nag-aalala ba siya, at nauwi sa maikling asaran ng dalawa hanggang may narinig silang kakaibang tunog. Umalis na si Ha at sinabing huwag siyang mamatay, habang palayo ito, naisip ni Young na ang kapalaran niya ay wala sa gilid ng isla, kaya kahit bagong simula pa lang ang exam, dumiretso na siya sa pinakagitna. Sa kabilang banda, pinapanood ng mga tagamasid sa security camera ang ika-8 anak na babae, na napakagaling daw. Kahit first time niya sa isang practical exam, marami na agad siyang napatay na hayop. Ipinagmamalaki siya ng elder at naalala ang master na gumising ng talento nito. Tinanong niya ang instructor kung 47 days pa lang ba talaga. Oo raw, at dati hindi naman daw ganoon kalakas si Jiang Wine. Natural na may talento siya, pero totoo rin na may nagtulak sa kanya para bumilis ang progreso, and that someone is the 9th son, Liang. Kaya biglang tinanong ng elder, anong ginagawa ngayon ng batang yun? Habang iniisip ng instructor na baka naghahanap lang si Young ng taguan, agad siyang hinusgahan ng lahat bilang isang duwag na hindi karapat-dapat mapabilang sa kanilang clan. Pero tumahimik silang lahat nang magsalita ang panganay niyang kapatid. Si Mayan Zhong na nasa tabi ng ministro ang nagsabing ang paghahanap ng ligtas na spot sa isang delikadong environment ay isang uri ng strategy. Medyo napahiya ang iba at inamin nilang masyado lang silang mataas mag-expect sa ika-8 anak. Pero pilit pa ring ipinagdiinan ng elder na sa Lee Marshall clan, ang pagiging normal ay parang kasalanan, at tinanong pa niya kung mali ba siya roon. Dahil dito, bumalik na naman ang opinyon ng lahat sa kanyang panig. Naiinis si Mayan Zhong na pati ang pinagmulan ng bata ay ginagawa pang dahilan ng pangungutya. Si Baggy rin ay napaisip kung baka ganito na talaga si Young simula pa lang, pero curious din siya kung bakit papunta si Young sa gitna ng isla. Paglingon niya, napansin niyang hindi lang pala siya ang may ganitong tanong. Habang pinipili ni Young ang taguan, si kuya niya ay patuloy na nag-iisip ng kasagutan. Nakahanap agad si Young ng perfect spot, sinindihan ng isang halamang gamot at tinakpan ng pasukan ng mga dahon. Napahanga pati ang mga pinaka-critical na miyembro ng clan sa galing niya sa camouflage. Pero biglang nakuha ng elder ang atensyon ng lahat dahil inaalis na ni Young ang mga device. Inilagay niya ito sa ibabaw ng mga dahon, tinakpan ng mas marami pa, at sa loob lang ng ilang segundo, tuluyang naputol ang transmission. Sa control room, puro kadiliman na lang ang nakita kung saan nakalagay ang device. Nakangiti ang instructor, halatang excited, habang ang mga kapatid niya ay halos ubos na sa pag-aalala. Sa isip ng bida, wala naman siyang kailangang patunayan sa kanila. Ngayon, malaya na niyang magagamit ang limitless, at dahil na-trap na rin siya sa islang ito, mas pipiliin niyang sulitin ang bawat pagkakataon. Kaya sa sobrang seryoso ng mukha niya, ready na siyang gumalaw. Pagkalipas ng ilang sandali, halatang hindi siya excited sa dinner niya. Malapit nang maluto ang pagkain pero mukha pa ring kadiri ang tea na gawa sa mana herb. Dahil wala siyang pera pambili ng elixir noong past life niya, natuto siyang gumawa nito mula sa isang apothecary, ang tita niya mismo ang nagturo sa kanya. Kaya kahit doubtful, pinilit pa rin niyang inumin dahil baka nga gumana. Kailangan niyang i-boost ang total mana niya kahit masama pa ang lasa. Kinabukasan, dumating na ang umaga at ubos na ang elixir sa palayok. Magdamag na tiniis ni Young ang pag-inom ng nakakakilabot na elixir na yun, at dito nagsimula ang 3 linggong pag-iisa niya sa laban para sa lakas. Pagsapit ng ika-18 araw ng naming ceremony, sa opisina ni Lian Zhong, ang panganay na anak,
may kumatok habang abala siya sa trabaho. Humingi ng paumanhin ang dumating, pero pinayagan pa rin siyang magsalita dahil halatang may masamang balita. Hindi na nagpatumpik-tumpik si Eugene Ian, ang vice leader ng Blue Sword Squad, at ibinalita niyang may malaking grupo ng mga vagabond na pumasok sa hilagang rehiyon ng South Korea. Inakala ng mga tauhan na pupunta ang mga ito sa unexplored na bahagi, pero patungong timog ang mga ito kung saan 2 araw lang ang layo ng mina ng Mana Stone ng clan. Dahil karaniwan ay sa mga hindi pa na-explore na lugar nagpupunta ang mga bandido para gumawa ng krimen, napansin ni Mayan Jong na baka may mas malalim silang binabalak. Pati si Jiang Hin ay nagkomento na baka disguise lang ang itsura ng mga vagabond at may mas malakas na puwersang nasa likod nila. Ayon pa sa kanya, gumagalaw rin ang mga tauhan ng Fortress of the Nine Dragons papunta sa northern border. Ang Jin Yuan, kung saan naroon ang giant organization na Fortress of the Nine Dragons, ay kadalasang lumalabag sa teritoryo ng Li Clan kaya laging tensyonado ang hangganan nila. Dahil wala ang ama ng panganay sa ngayon, posible raw na kumalat ang impormasyon na yun. Kaya tinanong ni Mayan Jong kung alam na ba ito ng intelligence branch. Pero nauna pang makakuha ng impormasyon si Jen Yun kaysa sa mismong branch. Kaya iniutos ng heir na makipag-coordinate ito sa intelligence branch para alamin pa ang iba pang detalye dahil sa kutob niyang mas marami pang nangyayari. Pero umaasa pa rin si Mayan Jong na masamang pakiramdam lang ito. Samantala, sa isang kagubatang sinisinaga ng buwan, may lumitaw na magic circle sa lupa at biglang nagliwanag, sabay bitak ng espasyo at oras. Nagbukas ito bilang portal, at mula rito lumabas ang isang kaina-hinalang lalaki na may ngiti sa labi dahil naniniwala siyang sapat na ang 2 gabi para patayin ang isang illegitimate child. Kinabukasan, sa Red and Blue Island, nanatiling makapalang mana sa hangin. Biglang umalingaw-ngaw ang pagyapak ng paa ng isang dambuhalang halimaw, isang Dragonic Rank 7 monster na si Draco, na halatang galit na galit. Nakatayo na sa harapan nito ang ating bida, pagod na mula sa walang humpay na pakikipaglaban. Pero wala siyang oras para magpahinga dahil namuuna ang apoy sa lalamunan ng dragon at nagpakawala ito ng isang nakakatunaw na fire roar na winasak ang lahat sa daraanan. Sa kabutihang palad, nakaiwas si Yang sa tamang sandali. Ginamit niya agad ang mana sa kanyang espada at sinamantala ang makapal na usok mula sa apoy para makalapit. Tumalon siya sa dragon at buong lakas na binanatan ito gamit ang slashing demon technique. Tumama ito sa ulo ng halimaw, na naging dahilan ng tuluyang pagkatalo nito, sunog at walang malay sa lupa. Matapos ang laban, napaisip si Yang na ibang level talaga ang mga dragon, aminado siyang kung sa unang araw niya palang nilabanan yun, paniguradong talo siya. 19 na araw na ang lumipas mula nang pumasok siya sa Red and Blue Island bago siya nakarating sa teritoryo ng dragon, pero alam niyang sayang lang ang oras kung mananatili pa siya roon lalo na't may isa pa siyang mahalagang dahilan kung bakit siya naroon. Bigla na lang may narinig siyang tunog kaya agad siyang naghanda para sa panibagong laban, nagtago muna siya para obserbahan ang paligid, hanggang sa mapagtanto niyang tama nga ang hinala niya, isang grupo ng rank 8 monsters ang nasa harapan niya, mga lizard men. Mula pa kahapon, may kakaiba na sa kilos ng mga ito, dahil ang mga lizard men ay kadalasang lumilitaw lang sa gilid ng isla, pero ngayon, umaatake at agad tumatakas, na hindi normal para sa mga nilalang na wala namang matalinong pag-iisip, kaya mukhang may nakakaapekto sa mga ito. Dahil dito, nagpasya siyang na imbestigahan ito, at bago siya umatake, napansin niyang may isa na namang kakaibang reaksyon mula sa halimaw, kaya lalong nakumpirma ang hinala niya. Walang awa niyang pinatay ang 2, pero iniwan niyang buhay ang isa para masundan ito. Sa kabilang bahagi ng isla, may isang lalaking paulit-ulit na sinasambit ang mga katagang, face the Marshall Clan, habang iniisip na kakaiba nga talaga ang dugo ng pamilyang Lee. Nang dumating ang lizard na sinundan ni Yang, hindi niya lubos maisip kung paano natalo ng isang batang kagaya ni Yang ang napakaraming halimaw. Pero tiwala pa rin siya na magiging maayos ang lahat dahil sa huli, isa pa ring bata si Yang, isang batang madaling mahulog sa kanyang bitag. Siya si Nishiyama Shugo, ang tamer, at naniniwala siyang hindi na niya kakailanganin pa ang plan B. Sa kabutihang palad, nakaiwas si Yang sa patibong at nakuha niyang matukoy na isang tamer ang kalaban. Pero ang tanong niya, paano nakapasok ang isang outsider? Napagtanto niyang posibleng may ginamit na teleportation circle, ibig sabihin, may kasabwat na miyembro ng Lee Clan. Dahil dito, nais niyang agad ipaalam ito sa kanilang pamilya para makahingi ng tulong, pero alam din niyang huli na ang lahat kung hihintayin pa niya ang mga ito at hindi niya malalaman kung sino ang utak ng lahat ng ito. Kaya, isa na lang ang natitirang opsyon, gamitin ang stealth arts para siya mismo ang umaksyon. Tinago niya ang kanyang presensya gamit ang stealth, at sa oras na nakita niya ang opening,
Buong lakas siyang sumugod at sinubukang tapusin ang tamer sa isang tira. Pero sa huling sandali bago tumama ang kanyang atake, biglang lumiwanag at nagsimulang sumigaw ang hawak na bagay ni Shugo, at doon napagtanto ng kalaban kung ano talaga ang nangyayari. Sa kasamaang palad para sa bida, yung hawak ni Shugo ay isang danger detection artifact, kaya kahit mas mabilis si Young, na-block pa rin ang atake niya. Nagkaharap sila at sinabi ng tamer na mas magaling daw ang bata kaysa sa inaasahan, pero ang sagot ni Young ay siya ang mahina kaya nainis si Shugo at umatake agad. Ginamit ni Young ang ikatlong anyo ng 7-star sword technique, ang tinatawag na True Blue, para tapusin na ito. Pero bigla niyang naramdaman na hindi na siya makagalaw. Tumawa ng malakas si Shugo at inamin na nahulog si Young sa bitag niya, isang napaka-advanced na formation na kayang i-block ang mana circles at gawing inutil ang mga martial artist. Pero imbes na matakot, binago ni Young ang mana control strategy niya at ginamit ang mga pathway imbes na ang mana circles. Nasira niya ang kadena at tinalo agad ang lizard sa isang palo, tapos agad siyang tumalon at humarap kay Shugo, tinutok ang espada at tinanong kung susuko na siya. Gulat na gulat ang tamer at nagtanong kung paano nakalaya si Young, pero hindi ito sinagot at sinabing na ipaalam na niya sa house ang tungkol dito kaya mas mabuting sumuko na lang si Shugo. Pero sagot ni Shugo, papatayin niya si Young para makalaya siya. Bago pa man makareact si Young, may biglang lumitaw sa harap niya, binasag ang espada at tinapon siya papunta sa puno. Nang mahimasmasan, napagtanto niyang nasa harapan na niya ang guardian ng Red and Blue Island, isang rank 3 monster na tinatawag na Turtle-Headed Mountain. Dahil hindi high level si Shugo, isang utos lang ang kaya niyang ibigay, at yun ay atakihin si Young. Nagpalutang siya ng mga papel na may inscriptions para kumpirmahin ang command, pero dahil hindi buo ang kontrol niya sa monster, pinilit ni Young na manatiling kalmado at mag-focus kay Shugo. Ang tanging pag-asa niya ay nasa kamay niya, isang band na gamot na pampalakas ng mana pero may matinding side effects. Bukod pa dyan, may isa pang teknik na sinabi ng tita Jonah niya na gamitin lang sa pinakadelikadong sitwasyon, at ito na ngayon. Gamit ang lahat ng natitira niyang lakas, ginamit ni Young ang Heaven Challenging technique at bigla na lang siyang nawala na parang kidlat, halos parang nag-teleport papunta sa tuktok ng guardian. Successful naman ang atake niya. Pero kahit isang gasgas, hindi niya nagalusan ang monster. Kaya nagdesisyon siyang gamitin ang ibang paraan para talunin ito. Pero bigla siyang nabulabog nang magsimulang mag-ipon ng sobrang tinding enerhiya ang monster sa bibig nito, at doon niya na-realize na ito na yung kinatatakutang, Fear Roar, ng Turtle-Headed Mountain. Hindi na siya makagalaw dahil sa mana waves, pero biglang lumitaw ulit ang madilim na enerhiya na nakita niya noon. At sa hindi malamang dahilan, kinaya ng dark power ni Young na labanan ang epekto ng takot. Kaya hindi siya nag-aksaya ng oras at umatake agad gamit ang lahat ng lakas niya. Ginamit niya ang unang teknik ng Infinite at ginaya ang Cutting Demon ability, pero mas malakas pa, hanggang sa ang sigaw ng halimaw ay nag-echo na pataas sa langit. Pero hindi pa rin ito tagumpay, kasi naramdaman na ni Young ang matinding epekto ng gamot, lumuhod siya sa lupa dahil sa sobrang sakit ng dibdib at hindi na siya makagalaw. Sa huling 10 segundo ng lakas niya, tumakbo siya para hanapin si Shugo. Lumipas ang ilang segundo hanggang may nakita siyang pulang linya na dumiretso kay Shugo. May 3 segundo na lang nang magpanak si Shugo sa paglitaw ni Young. Pero hindi pa sapat ang layo para atakihin siya ng direkta, kaya sumigaw si Young para hamaba ang espada niya at isang malinis na strike lang, natalo niya ang tamer. Nanghihina, tinutok ni Young ang espada sa lupa habang pilit na nagpapahinga, alam niyang kapag nawalan siya ng malay, tapos na siya. Kaya agad niyang ininom ang vial na iniwan ng tita niya, alinsunod sa bilin nitong gamitin lang ito pagkatapos ng teknik. Determinado siyang tapusin si Shugo bago pa may dumating na halimaw. Pero bigla na lang siyang nawalan ng malay at nagising sa isang sobrang puting lugar, parang isolated space. Nagulat siya at nagtanong kung nasaan na siya, pati na rin si Shugo at ang guardian. Pero habang mas nananabik siyang maunawaan ng paligid, napansin niyang parang pinupunit ang katawan niya. Bigla na lang may lumitaw na higanting mata na mukhang nagulat na nakaabot na siya sa puntong ito. Sabi ng mata, kahit isa lang sa mga bagay na ito ay napakadelikado ng kainin ng tao, pero hawak pa rin ng isang tao ang lahat. Umaasa sana itong hindi pa maday gising si Young, pero ngayong gising na siya, inutusan siyang kumain, at inihagis sa lupa ang isang kakaibang piraso ng kung anuman. Pagtingin ni Young sa purple na parang pugad, napaisip siya kung yun na nga ba ang Purple Luminous Stone of Clarity. Sabi naman ng malaking mata, tama daw, pero ang totoo raw, si Young mismo ang pagkain, dahil may paparating na bagong era.
Kaya para hindi siya kainin ng panahon, pinaalalahanan siya ng entity na kailangan niyang mas maging malakas. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Yang sa totoong mundo, at andan agad si Hua sa tabi niya. Medyo nainis pa nga siya na tinawag lang siya sa pangalan kahit na mas matanda siya, pero tinanong niya kung kumusta ang pakiramdam ng bida. Sa mga oras na yun, wasak yung katawan ni Yang, pero ramdam na mas lumakas ang mana niya. Dahil doon, napaisip siya kung totoong na-consume nga ba niya yung Purple Luminous Stone of Clarity. Kalma lang na sinabi ni Hua na sira-sira na ang mana paths niya, baluktot ang bituka, at may mga bali rin ang buto niya. Pero yung stone na yun talaga ay intended na inumin niya. Dahil dito, nakaramdam ng konting guilt si Yang kasi parang ninakaw niya ang milagrosong gamot para sa sarili niya. Diretso niyang tinanong kung bakit andan si Hua, pero bago siya masagot, dumating ang kuya niya, halatang sobrang nag-aalala. Agad niyang sinabi na kailangang gamutin si Yang, at may dala siyang potions. Sabi naman ni Yang, sapat na yung potion lang, kaya ininom niya ito. Pero napansin ng kuya niya na parang may bumabagabag sa kanya, kaya pinakiusapan si Hua na bigyan sila ng sandaling sila lang dalawa. Pagkaalis nito, sinabi ni Mayen Jong na kung namatay si Yang, ubos sana ang tamer at lahat ng kasabwat niyang organisasyon. Bilang martial artist, alam niyang napaka-imposible ng ginawa ng kapatid niya, pero bilang kuya, hindi niya kayang purihin ito. Humingi naman ng sorry si Yang, at sinabing hindi niya in-expect na lalabas ang Turtle-Headed Mountain. Pero at least, alam daw niya ang pagkakaiba ng yabang at kumpiyansa, bagay na nakagan sa loob ng kuya niya. Nilaipat ang usapan, tinanong ni Yang kung may karapatan na ba siyang malaman ang impormasyon ng tamer. At parang inaasahan na ni Mayen Jong ang tanong, ang tamer daw ay isang rank 5 sorcerer na nag-experiment gamit ang Onyudo at tinanggal sa grupo matapos siyang mahuling gumagamit ng forbidden sorcery. Gumamit daw siya ng advanced sorcery habang tulog pa ang guardian para subukang patayin si Yang gamit ang halimaw. Tinanong ni Yang kung nahanap na ba ng kuya niya kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito, pero sabi niya, mahirap pa raw malaman sa ngayon. Para kay Yang, hindi naman siya ang target, kaya tinanong siya ni Mayen Jong kung bakit. Ang hinala ni Yang, gusto lang suran ang pangalan ng kuya niya, na para bang hindi niya kayang makita ang mga intruders sa oras. At kahit medyo nakakagulat, sumang-ayon si Mayen Jong, at halatang nag-aalala siya tungkol dito. Kahit na posibleng makasira ng konti sa pangalan niya, sinabi ni Mayen Jong na ayos lang daw yun at hindi naman daw ganun kalaking epekto. Pero dahil hindi rin siya pwedeng mawala ng matagal sa pwesto niya, nagdesisyon siyang bumalik na. Bago siya umalis, hinawakan siya ni Yang sa kamay at tinanong kung bakit hindi na lang nilalaruin ang sitwasyon na ito. Matalinong sinabi ni Yang na pwede namang magsinungaling si Mayen Jong at sabihing na force niya ang pag-atake ng tamer, at si Yang daw mismo ang pwedeng tumstigo para suportahan yun. Naiintindihan naman ni Mayen Jong na kung gagawin niya yun, mawawala ang credit kay Yang, pero mas gusto talaga ni Yang na manatiling tahimik para hindi siya pagdudahan. At dahil may pakinabang sa kanila pareho ang setup na to, tinanong ni Mayen Jong kung ano ang gusto ni Yang kapalit nito. Diretso niyang sinabi, gusto niyang pumasok sa mga libraries, at sapat na raw ang 3 araw. Kaya nagkamay silang dalawa, at tumanggi si Yang na magpasalamat dahil pareho lang naman silang may pakinabang. Inamin pa ni Mayen Jong na alam niyang makakalusot din si Yang kahit hindi siya tumulong. Biglang tumunog ang phone niya, tumatawag ang Blue Sword Squad kaya kailangan na niyang umalis. Pero bago siya tuluyang lumakad, naalala niyang ibalik ang dagger kay Yang. Alam niyang may kakaiba sa weapon na yun, pero tiniyak niyang hindi niya ito isusumbong, kaya nagulat si Yang sa talas ng isip ng kuya niya. Ilang segundo lang pagkatapos, dumating na si Hua at nag-comment na mukhang naging maayos naman ang pag-uusap nila. Diretsahan siyang tinanong kung anong test ang sasalihan ni Yang, pero ang ginawa ni Yang ay ibinalik lang ang tanong sa kanya. Sumigaw tuloy si Hua kasi siya raw ang unang nagtanong, pero ayaw ni Yang sabihin kung siya lang mag-isa ang magsasabi. Kaya buong pride na sinabi ni Hua na pipiliin niya ang pinakamahirap na test. Si Yang naman, pupunta raw sa fighting hall, nagulat si Hua kasi hindi pa niya narinig tong test na to. Pero sinabi ni Yang na nasa gilid lang kasi ito ng isla kaya hindi masyadong kilala. Na-disappoint si Hua kasi sa paningin niya, kahit patapos na ang exam, parang easy mode pa rin ang pinipili ni Yang. Pero ang totoo, yung belief na yun na kung saan ka mag-test ay katumbas ng hirap, isa lang yung prejudice. At dahil alam naman ni Yang na mali ang perception ni Hua, hindi na niya sinubukang itama. Ilang oras ang lumipas, at kahit hindi niya sigurado, pakiramdam niya ay malapit na siya sa lugar. Nasa second task na siya ng naming ceremony, ang paghahanap sa isang tagong kuweba.
Pagkatapos gumala sa madilim at makapal na kagubatan, natagpuan niya ang tinatawag na fighting hall. Madilim ang paligid kaya agad siyang nagsindi ng torch. Sa unang tingin, parang normal lang ang mga pader, pero alam niyang na may kakaiba. Kaya binunot niya ang espada niya at pinutol ang isang bahagi ng pader, at doon lumitaw ang bakal na pintuan ng lugar na matagal na niyang hinahanap. Nang hamupa ang excitement sa pagkakatuklas niya ng pasukan, naghiwa siya ng balat sa kamay niya at ginamit ang sariling dugo para malagyan ito ng mana. Pagkatapos, nagpatak siya ng ilang patak ng dugo sa gate, at nung sumaya dito sa metal, bigla itong bumukas, pinapakita ang loob ng fighting hall. Sa pagbukas ng pinto, bumuga ng napakaraming alikabok, at hindi na siya nag-aksaya ng oras, diretso agad siyang sa altar. Bilang descendant ng kilalang Lin Marshall clan, ibinuhos niya ang dugo niya sa isang lalagyan, at nang matagpuan niya ang hamon ng ninuno nila, nakiusap siya na sana'y tanggapin ang hiling niya. Sa fighting hall, iisa lang ang challenge, ang talunin ang sarili mong sarili. May unlimited attempts siya, pero kahit gusto niya nang sumuko, hindi siya makakaalis hanggat hindi siya nananalo. At ngayon, oras na para magsimula, pero bago pa siya makagalaw, may biglang dumaan sa leeg niya. Sa isang iglap, natalo na agad siya, ni hindi niya naintindihan kung anong nangyari. Buti na lang, makalipas ng ilang segundo, nagising siya na parang desperado pero buhay pa rin. Pakiramdam niya, parang nahiwalay na yung ulo niya sa katawan, pero illusion lang pala yun, kasi imposible daw mamatay sa loob ng fighting hall. Kahit ganun, sobrang realistic ng illusion, kaya karamihan ng nakakaramdam nun ay nababaliw. Pero hindi yun ang problema, kasi kung natalo siya sa ganong paraan, ibig sabihin kaya niya rin gawin yun. Yung fighting hall ay ginagawang 100% activated ang potential ng challenger. Ibig sabihin, kaya gamitin ang illusion ng mga skill na ni hindi pa alam gamitin ng mismong challenger, kasi kung kaya niya, edi sana hindi siya natalo. Anyway, handa na ulit ang bida na sumubok. Sa third attempt, tinaga siya sa tiyan. Sa fifth attempt, sinubukan niya ng walang sandata pero tinapos siya gamit ang arm lock. Sa ika-10, ganun pa rin, same defeat gaya ng una, tapos sunod-sunod pa ang mga talo niya, umabot sa 12-dosenang beses. Hanggang sa dumating sa point na parang pantay na ang labanan ng illusion at ng totoong katawan. After makaiwas sa isang attack, umatras muna si Young. At sa ika-80 na attempt, pakiramdam niya kilala na niya ang sarili niya ng buo. Ang pinakamalalakas niyang katangian ay ang pagiging flexible, ang kakayahang lampasan ng mga irregularities, at ang freedom na sirain ng expectations. Kaya sa pagkakataong ito, nag-create siya ng imaginary spirit of fight. At dahil mirror nga ito, ginaya rin ito ng illusion. Habang magkalaban sila, napansin ni Yang na habang tumatagal ang laban, mas nagiging pareho sila ng galaw. Kaya sa isang moment, umatras yung illusion, pinalitan ng sibat ng longsword para umatake ng mas diretso. Pero nung tinamaan na ng espada ang kalaban, ang ginawa lang ng bida ay tawagin siyang tanga, at dahil doon, napatigil yung illusion, biglang naguluhan. Ginawa talaga yun ni Yang, sinadya niyang ibaba ang depensa niya para makapagbitaw ng isang full power attack gamit ang cutting demon ability. Hinati niya sa dalawa ang ilusyon, na bago tuluyang maglaho ay ngumiti pa ng mayabang. Ang reward sa pagdaan sa fighting hall ay isang nakatagong kakayahan mula sa clan nila. Pero sa nakaraan, ang nakuha lang ng bida ay yung pinakakaraniwang skill na tinatawag na reinforcement. Kaya ngayon, umaasa si Yang na mas maganda ang makukuha niya. Biglang nagiba ang kulay ng mana niya, mula sa asol naging purong ginto. At nang maging full golden na ito, alam na niya agad kung anong ability yon. Sa labas ng gate ng fighting hall, marami na ang nag-aabang kay Yang. Kabilang dito ang minister na stress na, at nagrereklamo na naman kung ilang kaguluhan pa ba ang idudulot ni Yang sa naming ceremony. Pero natigil ang inis niya nang may nagsabi na nagbago ang mana density sa loob. Kasunod nito, bumukas ang gate at lumabas si Yang, halatang halos wala ng lakas. Dali-daling tumakbo ang minister papunta sa kanya at sinalo ito bago pa tuluyang mawalan ng malay. Habang papikit na si Yang, may binubulong siyang parang mahalaga kaya todo abot ng tenga si Taihong. Pero sa lahat ng posibleng iniisip nila, ang hiningi lang pala ni Yang ay tubig at pagkain. Kaya ang minister, na kanina pa kabado, ay biglang napuno ng inis at sumigaw ng sobrang lakas, umalingaw-ngaw pa raw hanggang sa labas ng bundok. Ilang oras ang lumipas at nasa mansion na ulit si Yang. Ang maid niyang si Gagwa halos hindi na maitago ang sobrang pag-aalala, lalo na't nalaman niyang hindi lang laban sa guardian ang pinasok ng binata kundi pati sa lumang fighting hall pa. Gusto pa sana niyang sermonan si Yang pag-uwi nito, pero dahil ligtas na siya, hindi niya mapigilan ang saya at luha.
Habang pinupunasan ng mukha, sinabi niyang ipaghahanda niya ito ng mainit na palaigo at pagkain. Pero biglang nagtanong si Young, nasaan daw ang tita niya? Doon na sinabi ni Gagwa na may kailangan siyang ipaalam. Makalipas ang kaunting oras, nahanap din ni Young ang tita niya, masaya itong makita siya, pero nakakulong na ngayon. Pero kahit ganun, mas interesado pa rin ito sa mana ni Young. Para hindi malihis ang usapan, naging seryoso ang bida. Dito na inamin ni Gam na ayos lang siya, pero hindi inaasahan ni Young na gagawin ng tiyahin niya yun para sa kanya. Ang dahilan ng pagkakakulong ni Gam ay dahil nagwala ito at diretsyong inakusahan ng elder ng krimen sa harap mismo ng kuya niya. Para humingi ng tawad, inamin ng babae na hindi niya mapigilan ang galit niya kapag naiisip niya ang mga taong nagpapahirap kay Young. Nagalit siya kasi naisip niya na baka hindi na niya muling makita ang bida. At sa mga panahong wala siyang magawa, parang may bumabara sa dibdib niya. Para kay Young, kahit hindi pa siya lubos na nagtitiwala kay Gam, napansin niyang unti-unti na niyang tinatrato ito bilang tunay na bahagi ng pamilya. Kaya sa pagkakataong ito, pumayag ang bida na bigyan siya ng pagkakataong patunayan ng sarili. Sinabi ni Young sa kanya na maghintay lang sa tamang oras, dahil ililigtas niya ito. Pero pinigilan siya ng tiyahin, sinabing huwag siyang masyadong magpakapagod. Ngunit ngumiti lang ang bida at sinabing kailangan na niyang makalabas agad, at babalik siya kagad. Sa parehong gabi, sa isang paliparan, may lumapag na eroplano at sa paanan ng hagdan ay naroon ang ilang miyembro ng pamilya na naghihintay. Paglabas ng kanilang hinihintay, pinangunahan ni Tashin ang pagsalubong kasama ang lahat. Pagbaba ng eroplano, humingi ng tawad ang pinuno ng clan sa pagkaantala. Pero ang sagot lang ng kanyang asawa ay nakahanda na ang pagkain para sa kanya, habang naroon din ang ikawalong asawa kasama ang bagong silang na anak. Matapos ang insidente sa naming ceremony, akala ng bida ay malakas na siya, pero hindi pa rin niya kayang sukatin ang agwat sa pagitan niya at ng kanyang ama. Hindi inaasahan, biglang napako ang atensyon ni Teshan sa anak na anak sa labas. At doon napansin ni Young na nagkatinginan sila ng kanyang ama. Itinuloy ni Teshan ang usapan na kanina pa niya sinimulan sa eroplano, sinabi niyang hindi niya kailangan ng isang taong tumatangging lumaban para sa pamilya. Pero habang nakatingin kay Young, sinabi niyang mukhang isa lang ang anak na gustong talunin siya. Natural, nalito ang mga tao kung sino ang tinutukoy ng patriarch, pero alam ng bida kung sino ang tinutukoy. Akala niya ay naitago niya ng mabuti ang kanyang nararamdaman, pero nabasa pa rin ni Tata ng laman ng isipan niya. Makalipas ang ilang sandali, sa banquet hall ng kilalang Lee Marshall clan, nagaganap ang isang engranding party na punong-puno ng bisita. Sa isang sulok ng silid, iniisip ng bida na masyado yatang engrandi ang selebrasyong ito para lang sa isang naming ceremony. Sa mga bisitang imbitado, may isa na kilala bilang pinakabatang leader ng isang Magic Tower, at isa pa ang Onota Chief na kasalukuyang Vice Leader. Biglang naputol ang iniisip ni Young nang lumapit ang butler ng pamilya, magalang na humihingi ng pahintulot na kausapin siya dahil hinahanap daw siya ng patriarch. Natural lang na malito si Young, pero mapilit ang butler na samahan siya. Hindi niya maintindihan kung bakit gusto siyang kausapin ng ama niya ng personal, kaya ang dasal niya lang ay sana hindi ito seryoso. Ilang sandali pa, sa labas ng palasyo, humarap ang binata sa patriarch. Pero sa hindi malamang dahilan, kasama ng ama niya ay ang nakatatandang kapatid ng pamilya. Kaya napaisip si Young na baka nabisto na ang plano niya. Sabi ni Teshan, obvious naman daw kung bakit siya pinatawag. Ang totoo, gusto nilang pag-usapan ang tungkol sa nangyari sa naming ceremony, kung saan ayon kay Mayan Jong, iniutos daw kay Young na hulihin ng isang outsider. At tungkol sa insidenteng iyon, sinabi ng patriarch na sigurado siyang si Young ang may pakana, na syempre kinabahala ng bida. Inamin naman ni Young na totoo ang deal na ginawa niya kapalit ng karapatang makapasok sa library. Kaya dahil sa partisipasyon niya sa nangyari, napagpasyahan ng patriarch na patawarin siya sa pagsasabi ng maling ulat. Pero malinaw niyang sinabi na hindi na ito mauulit, at iyon ay lubos na naintindihan ni Young. Tungkol naman kay Mayan Jong, ipapataw raw ang karampatang parusa sa kanya pagkatapos ng banquet. Kaya umalis si panganay na anak pabalik sa hall na may ngiti sa mukha, at umaasa si Young na magiging ayos lang ang kapatid niya. Bumalik ang usapan sa ibang bagay, bukod sa maling report, ang pagresolba sa buong insidente ay dahil kay Young mismo. Kaya pinanatili ni Teshan ang pahintulot niya na gamitin ang library. At dahil natuklasan rin niya ang fighting hall, gusto rin siyang bigyan ng reward ng patriarch. Sa pagkakataong ito, humiling si Young ng bagay na talagang kailangan niya. Makalipas ang ilang sandali, nagpasalamat si Teshan sa lahat ng naroon para ipagdiwang ang pagpapala sa dalawang bata. At ngayon,
Nakahanda na sina Yang at Wu sa gitna ng hall para ipagpatuloy ang naming ceremony. Una niyang tinawag ang ikawalong anak na babae, dahil siya ay napili ng sagradong espada, sinabing palagi siyang magbibigay liwanag sa landas ng iba. Kaya bilang pag-asa na mas makatulong pa sa daang iyon ng liwanag, ang ibinigay na pangalan sa kanya ay Suian, na labis niyang ikinatuwa. Matapos ang unang pagbibigay ng pangalan, agad namang tinawag ang pangalawa, ang ikasyam na anak na si Yang. Kahit iba ang pakiramdam niya ngayon kumpara sa steel selection ritual noon, pinili niyang huwag masyadong mag-isip. Kaya sinabi ni Tessa na si Yang ay isang matalino at malakas na tao, pero flexible rin at hindi basta-basta sumusuko. Katulad ng isang master blacksmith na gumagawa ng obra maestra, pinandi ni Yang ang sarili para maabot ang tunay niyang potensyal. At dahil doon, para sa patriarch, walang masangkot na pangalan para kay Yang kundi ang ibibigay niya ngayon. Sa isang pitik ng daliri, ang pangalan na muling ibinalik sa kanya ay Chill. Dati, ang pangalang ito ay ibinigay sa kanya ni Hessen para mamuhay na matatag na parang bakal. Pero ngayon, nagbago na ang kahulugan nito, at iyon ang dahilan kung bakit sobrang proud si Yang. Kaya sa pagtapik sa kanyang dibdib, ginawa niya ang pangakong hindi siya titigil hanggang maabot niya ang tuktok ng kanilang clan. At sa kanyang bagong pangalan, buong pasasalamat siyang nagpakilala bilang si Liel. Sa isang nakahiwalay na selda ng legal department ng kilalang Lee Marshall clan, unti-unti nang nawawala sa katinoan ang tiyahin ng bida. Hindi na niya kinakaya ang pagkakakulong sa sikip ng selda, lalo na't hindi man lang siya nakadalo sa naming ceremony ng pamangkin niya, kahit nangakong ilalabas siya nito. Nagsisisigaw siya, hinahanap kung nasaan na ang pamangkin niya, hanggang biglang tumunog ang telepono. Nang tingnan nito ng gwardya, sinabi nito sa kanya na malaya na siya habang nakakagat siya ng bedsheet sa sobrang emosyon. Pero bago siya paalisin, binalaan siya ng gwardya na kahit pinalaya na siya, may parusa pa rin siyang haharapin. Hindi na niya iyon iniintindi, tumakbo siyang palabas at sinipa ang pinto sa sobrang tuwa. Habang tumatakbo siya sa pasilyo, may biglang tumawag sa kanya para maghintay sandali. Paglingon niya, laking gulat niya nang makitang ang pamangkin niya mismo ang nasa harapan niya, ang mismong taong inaasahan niyang tutulong sa kanya. Tinanong niya agad kung siya ba ang nagpalaya sa kanya, at nang malaman niyang totoo, tinanong niya kung paano niya iyon nagawa. Pero ang tanging sagot ng bida ay iniabot sa kanya ang isang papel na nagsasabing may utang na ngayon si Jay ang sa kanya. Nakasulat doon na si Jay ang ay opisyal ng naitalaga bilang elder at magiging master ng ikasyam na anak, si Liel. Ngumiti si Chill at sinabi sa kanyang bagong master na alagaan siya mula ngayon. Lumipas pa ang ilang araw at nagkomento ang katulong na ito ang simula ng lahat, na sinang-ayunan naman ng bida, dahil ngayon ang araw ng kanyang pagsisimula. Sa edad na 13, tuluyan nang nagpaalam si Chill kay Gagwa. Ang tinutukoy niyang simula ay ang pagsisimula ng buhay niya bilang isang disipulo. Nakaayos na siya at nasa tamang lugar na, habang may mga taong nagkukumparahan tungkol sa ikasyam na anak mula sa mga nangyari sa ceremony. May mga naniniwalang tsamba lang ang lahat at isa lang siyang bastardong sinuwerte, pero may ilan namang naniniwala na walang tsamba kung ganoon kalaki ang progreso niya. Sa puntong iyon, hindi na niya matiis na matawag pang isang bastard. Doon napunta ang pansin sa ikawalong anak na babae na bagong dating, si Leon, na 13 years old din, at kinikilala bilang matalino, di tulad ni Chill. Napansin niya agad ang kaibahan ng pagtanggap sa kanila ng mga kaklase. Maya-maya, lumapit sa kanya si Suian para makipag-usap, dahil matagal na rin mula noong huli silang nagkausap. Medyo nahihiya pa, umaasa si Suian na hindi masyadong naapektuhan si Chill sa nangyari sa isla, at ipinaliwanag na noon ay nadismaya siya sa desisyon nitong pumunta sa outskirts. Sinabi ni Chill na huwag na niyang masyadong alalahanin yun, na ikinatuwa ng babae. Mas gaman ang pakiramdam ni Suian, at inamin niyang inakala niyang napakababaw ni Chill noon, bagay na medyo nakaasar sa kanya. Pero binaliwala na lang nila ang isyong iyon, napunta ang usapan sa balitang si Jay ang na ngayon ang magiging master nila, at isa na rin siyang active member ng library. Pero biglang naputol ang usapan nang may sumigaw para humingi ng atensyon, oras na raw para dalhin ang mga estudyante sa kani-kanilang klase. Kailangan manatili sa kasalukuyang formation ng lahat ng disciples na nabigyan na ng pangalan, at dahil dito, halatang kinakabahan ang karamihan sa mga kabataan. Naiintindihan naman ni Cho kung bakit sila nervyos, lalo na't ang mga cadets niya ay dumaan sa 3 taong matinding training. Importante kasi ang class allocation, bawat level ay hinahati sa 5 grupo, kung saan ang mga pinaka-talented na disciples ay napupunta sa mas matataas na klase, tulad ni Shoen na diretso agad sa class 1. Dumating naman ang oras ng batang master na si Lee Shul,
at matapos niyang matanggap ang sulat na nagsasaad ng klase niya, magalang siyang nagpasalamat. Pero kahit malayo, napansin agad ng mga tao na parang may lungkot sa mukha ng bata. Alam na ni Chu na mangyayari ito, pero hindi niya inasahang bababayan agad ang resulta sa umpisa pa lang. Sa ngayon, napunta si Shul sa Class 5, ang tinatawag na tambakan, kung saan inilalagay ang mga hindi mahalaga. Dahil ang mga miyembro ng pangunahing pamilya ay ina-assign sa mga klase batay sa resulta ng naming ceremony, malamang na nakialam ang mga elder at si Lady Bake. Pero sa halip na malungkot o magalit, mas lalo pang natuwa si Chu sa sitwasyon, para sa kanya, mas pabor pa ito, kaya tahimik siyang sumama sa guide papunta sa Class 5. Gayunman, hindi inaalis ni Swian ang masungit na tingin niya kay Chu. Habang naglalakad si Chu papunta sa Class 5 na walang reklamo, nakasuot si Swian ng ekspresyon na parang pinipigilan ng sarili na makialam. Pero alam ni Chu na ayos lang siya, at mas mahalaga ang ibang bagay. Habang papunta sila sa klase, maririnig ang mga reklamo ng ibang estudyante, natatakot silang bumagsak. At dahil sinakop ng mga miyembro ng martial clan ang lahat ng magagandang posisyon, ramdam ni Chu ang simpatsya para sa mga kaklase niya. Bigla namang may lumapit na lalaki at nagtanong kung siya nga ba ang bunsong anak ng pangunahing pamilya. Nang makumpirma ito, agad siyang nagpakilala, ang pangalan niya ay Kim Han, 14 years old, anak ng isang simpleng pamilya ng mga panday na nagtatrabaho para sa mga Lee. Sa pagpapakilala niya, sinabi niyang karangalan na makaklase ang batang master, na ikinagulat ni Shul kaya't nagtanong siya kung bakit. Pero wala masyadong maisagot si Kim dahil curious lang daw siya dahil nasa sentro ng atensyon si Shul. Nang magets ni Shul na nagsasabi ng totoo si Kim, medyo nabawasan ang depensa niya. Tinanong naman niya kung anong pakiramdam ni Kim na mapunta sa Class 5. Sa halip na malungkot, sinabi ni Kim na baka totoong ang hanggang dito lang muna ang kakayahan niya. Pero tanggap niya ito ngayon dahil determinado siyang gumaling sa hinaharap. Nang marinig ito, napangiti si Chu at sinabi niyang pasado na si Kim sa paningin niya. Sa dormitory ng Class 5, sinalubong ni Troy Inha na 15 years old, ang mga bagong dating kasama ang dalawa pa nilang kaklase. Dahil medyo litong-lito pa ang mga baguhan, bukas naman sila sa pagtatanong. Isa sa kanila ang nagsabing panahon na raw para sa introductions. Kaya ipinakilala ni Lai Jong o ang sarili bilang instructor ng Class 5. At dahil may mga bagong estudyante ngayon, lilihis muna sila sa normal na klase at magsisimula sa mabilisang orientation. Napansin naman ni Hul na hindi nagbago ang hitsura ng lalaki mula sa nakaraang buhay niya, dahil dati raw ay tumulong pa ito sa mga private lessons. Matapos ang orientation, si Inha na ang humawak ng susunod na lesson para sa mga bagong dating. Agad niyang ipinakilala ang sarili at sinabi ng diretsahan na 2 beses na siyang nag-repeat, at ito na ang pangalawang taon niya bilang class leader. Pumili raw ng upuan ng lahat kung saan sila komportable, pero kailangan nilang maghalal ng class leader na magiging squad captain. Maliban sa mga instructors na nagtuturo at tumutulong sa training, may full authority ang class leader. Kaya nagtanong ang isa kung paano raw pipiliin ang leader. Pinaliwanag ni Inha na karaniwan nila itong ginagawa sa pamamagitan ng magagaan na duels tapos may botohan. Wala nang paligoy-ligoy pa, sinabi ng dating leader na magsisimula na sila, pero bawal gumamit ng mana at magkakaroon ng pahinga sa gitna. Biglang sumabat si Chival at tinanong kung joke ba ito. Nang tanungin kung may hindi ba siya gusto, walang pakundangan niyang sinabi na hindi siya sang-ayon sa lahat. Dinampot niya ang isang wooden sword at sinabi kay Inha na gumising sa katotohanan, kung gusto niyang maglaro ng eskwelahan, dapat nasa normal school siya at hindi sa martial clan. Naniniwala si Inha na masyado siyang matigas at may mas mapayapang paraan para ayusin ito. Pero para kay Chill, hindi sila matututo sa salita lang. Kaya itinayo niya ang espada sa lupa at inanyayahan ang lahat na umatake sa kanya isa-isa dahil lalaban na niya silang lahat sa isang duel. Makalipas ang ilang minuto, hingal at pawis na ang bida. Sa harap niya, nakahandusay na ang maraming estudyante na natalo niya. Hindi makapaniwala si Inha na natalo ng Young Master ang ganoong karaming kalaban ng mag-isa. Pero ngayon, tinawag na ni Chill si Troy Inha para sa huling kadak na lalaban sa arena. Sa puntong ito, nagsimula na ring handa ni Inha ang bida at sinabi niyang isa na lang ang natitira. Ngumiti si Chill at sinabing tigilan na ni Inha ang pag-aatubili at harapin na siya. Pagkatapos ay nagbanggaan ang mga espada nila, at sa lakas ng impact ay halos hindi nakayanin ni Inha ang lakas ni Chill. Hindi pa rin maintindihan ni Inha kung bakit gano'n na lang ang pagbigay todo ng bida gayong training duel lang ito para sa mga kadet at wala namang premyo. Lalo na ngayon, si Chill ay halos wala ng lakas para sa isang direct attack. Kaya sa totoo lang,
lalong nalilito si Inha kung ano ba talaga ang dahilan sa likod ng ginagawa niya. Noon kasi, ang batang si Inha ay ganun din katindi, agresibo at uhaw sa panalo, tulad ni Chill, pero inakala niyang nag-mature na siya nang matutunan niyang tanggapin ang realidad. Pero ngayong araw, muling umusbong sa loob niya ang matinding kagustuhang manalo. Kaya muling nagbanggaan ang mga espada nila, pero sa kasamaang palad, no-disarma si Inha ng isang eksaktong tama sa base ng espada na nagbukas ng depensa niya at malubhang tinamaan ang kanyang pulso. Dahil dito, napaluhod siya sa lupa habang napapasigaw sa sakit. Akala ng lahat ay tapos na ang laban, kaya sinabihan ni Chul ang iba na dalhin na si Inha sa infirmary. Pero bigla na lang, ang parehong lalaking nakaluhod kanina ay sumigaw na hindi pa tapos ang laban at tumayo muli para umatake gamit ang natitirang lakas. Dahil basag na ang kanyang kanang kamay, kaliwang kamay na ang ginamit niya sa pag-atake, at napansin ng bida na iba na ang liwanag sa mga mata nito. Sa huli, nabuksan na naman ni Chill ang depensa ni Inha at tumira siya ng saksak sa tiyan na tumama ng diretso, dahilan para halos mawala ng malay si Inha hanggang sa tuluyang bumagsak ito ng nakatihaya at hindi na makalaban pa. Kaya ngayong sigurado nang tapos ang laban, muling iniutos ni Chill na dalhin agad si Inha sa infirmary. Sa harap ng lahat, sinabi ng bida na para sa kanya, bawat segundo ay parang isang oras, at bawat oras ay parang isang buong taon. Mula sa itaas ng arena, sumigaw si Chul na ang buhay ay gumagaan lang kapag pinaninindigan mo ito. At para maprotektahan ang mga bagay na mahal niya, patuloy siyang lalaban. Para sa lahat ng estudyanteng tinalo niya, ang tanong ay, nakapamuhay na ba sila kailanman sa ganong paraan? Dahil para sa bida, ganito ang tunay na kahulugan ng pakikipaglaban. Makalipas nito, dumating ang instructor para kapagsabihan si Chill dahil may 4 na batang nabalian ng buto at 3 may nasirang internal organs. Pero giit ng bida, kailangan nilang matutong tiisin ang ganitong klaseng pinsala kung gusto nilang mabuhay sa loob ng Marshall Clan. Kahit ganun, kontra si Jono at sinabing bawat tao ay may kanya-kanyang realidad. Pero tinanong ni Chill kung kailangan pa ba niyang ipaliwanag ito sa instructor gayong pati mga pusa ay naiintindihan na. Para hindi masyadong bastos, inamin ng bida na mabuting tao ang instructor, bagay na bihira sa loob ng Lee Marshall Clan. Pero dahil cadets ang mga batang iyon, sinabi ng bida na tungkulin ni Jungho na ituro sa kanila ang tamang landas, kahit pa magpanggap siyang kontrabida para lang maisakatuparan ito. At dahil wala na siyang ibang sasabihin, pinaalalahanan na lang ni Chul ang instructor na gawin niya nang maayos ang trabaho niya. Kinabukasan, lumabas ng kwarto ang bida kahit medyo masakit pa rin ang katawan niya dahil halatang sumobra siya sa labang naganap kahapon. Kahit na may ilan na halatang galit at may panghuhusga, ikinagulat ni Chul na hindi iniiwasan ng mga trainee ang tingin sa kanya. Habang dumadaan siya, may naririnig siyang mga insulto, pero may isa sa kanila na magalang siyang binati bilang young master. Maagang dumating si Kim at humingi ng tawad sa pagpapakita ng kahinaan kahapon. Pero dahil lahat sila ay cadets, sinabi ni Chul na natural lang ang pagiging mahina sa simula. Pagkatapos ay nagtanong si Kim kung pwede siyang magtanong, at pumayag si Chul. Walang pag-aalinlangan, tinanong agad ni Kim kung ano ang dapat niyang gawin para balang araw ay maging kasing lakas niya. Hindi pa rin niya tinitingnan ang sarili bilang guro, pero pinuri niya ang instincts ni Kim, na kahapon ay nagawang umiwas sa 3 sunod-sunod na feint. Kaya't pinayuhan niya si Kim na gamitin ang vision niyang iyon bilang advantage. Sa bagong direksyong ito, nagpasalamat si Kim, dumating din si Inha sa kabila ng kanyang kalagayan, pilit pa ring nag-training. Ayon sa kanya, mas pipiliin niyang masaktan kesa matawag na mahina, at ikinatuwa ni Chul ang pagbabago nito. Ilang minuto pa, dumating na rin ang instructor, may 4 na justified at 5 unjustified absences, 11 lahat. Gulat si Jungho sa sobrang pagka-exhaust ng mga estudyante. Ramdam na may nagbago sa atmosphere, lahat ay tensyonado na dahil sa isang predator. Dapat sana'y basic assessment lang ngayon, pero naalala ni Jungho ang sinabi ni Chill, kaya agad siyang nagpahayag na magsisimula na agad ang assessment. Makalipas ang ilang oras, natapos din ang basic physical test. Bilang class leader, si Chul na ang magsisilbing supervisor para sa susunod na independent training. Tumagal ng 10 oras ang assessment, at kahit ang bida ay medyo napagod, alam niyang hindi pa rin sila pwedeng magpahinga. Pumasok si Chival sa arena habang ang mga estudyante ay nag-uusap tungkol sa tila pagbabago sa ugali ng instructor. Nang handa na siya, tinawag niya ang atensyon ng lahat at muling nagpakilala bilang class leader. Ayon kay Inha kahapon, ang class leader ay may buong awtoridad, maliban lang kung may direktang utos mula sa instructor. Ipinahayag ni Chill na magiging matindi ang training niya at hindi niya ito iaakma sa mga mahihina.
Dito na nainis ang pusa mula sa Division 5, si Kim Bison, sa bagong patakaran. Pero mabilis na sinabi ng bida na kahit sino ang hindi sang-ayon, pwede siyang hamanin sa isang duel para agawin ang posisyon bilang leader. Walang pasakalye, inutusan agad ng bida ang mga estudyante na makipaglaban sa katabi nila, at sa huli, 6 na lang ang natira dahil sumuko na yung iba habang nasa kalagitnaan ng training. Nang makita ng bida na sapat na ang pinagdadaanan nila, pinauwi na niya ang mga cat-its para makapagpahinga. Pero pagkatalikod niya, nagsimula ng magreklamo ang lahat tungkol sa leader, at sinabing wala silang balak sumunod sa isang tulad niya, hanggang sa sumigaw si Kim para patahimikin sila. Ang totoo, frustrated lang talaga siya dahil kahit pagod na yung young master, wala pa ring nakaisa sa kanya. Dahil dito, lumapit sila kay Inha para alalahanin kung gaano kaganda ang lahat dati. Pero ang sagot ni Inha ay may halong biro, na gustong-gusto niyang araw kaya inulit niya. Alam ng dating leader na kung hindi siya tunay na magbabago, mamumuhay na lang talaga siyang isang talunan. At kahit si Ina, alam niyang naiintindihan na rin ng mga estudyante kung ano ang sinusubukang iparating ng young master. Kaya sa puntong iyon, nagpersige ulit ang lalaki at hinikayat ang mga kaklase niya na tigilan na ang panlalaban. Ilang sandali matapos nito, nasa library na ang bida at pinapagawa siyang i-transform ang kanyang mana, kaya sinubukan niya. Pero pinahinto siya ng tiyahin niya dahil sa tuwing sinusubukan niyang i-refine ang aura ng bata, bigla itong bumabagsak. Naiinis na siya kasi hindi niya inakalang magkakaroon pa ng ganitong problema kahit naka-third star na ang pamangkin niya. Habang nagrereklamo siya, nabanggit niya na sana merong mga record kung paano ginamit ang mana noon. Doon naalala ng bida ang tungkol sa Unlimited, pero hindi pa niya ma-access ang susunod na bahagi ng memorya nito. Noong unang panahon, nababalot ng madilim na enerhiya ang mundo, kahit ang mga halimaw ay natatakot, at ang pinakamagigiting na general ay nabigo. Kaya maraming bayani ang nagtulong-tulong para aisil ito sa Mount Mangui sa Hilaga, at dahil sa kagitingan nila, binigyan sila ng lupa ng hari. Na-inspire ang isang bayani at gumawa siya ng espada, tinawag itong Unlimited. Sa huli, ang pagkakatuklas nila sa lahat ng impormasyon tungkol dito ay isang malaking bagay. Habang nagpapalitan ng usapan, nabanggit ni Diana na impressive na siya lang mag-isa ang umabot sa third star. Kaya naniniwala ang tiyahin na malapit na niyang malagpasan ang kasalukuyang problema, lalo na't halos master na niya ang amplification at conversion techniques. Dahil curious pa rin siya, tinanong ng bida kung anong kayang gawin kapag third star na, at sinabi ng tiyahin na pwedeng gamitin ang Genki technique na base sa aura, pero matagal bago ma-master. Sa bandang huli, tinanong niya kung kamusta ang Kate Train, at sinabi ng bida na okay lang. Kaya ngumiti si Gayama at sinabing siya na lang ang tutulong, kahit hindi niya pa sinasabi kung paano, sigurado raw siyang malalaman ito ng bata basta magtiwala lang siya. Sa huli, nang mangyari ito, tuluyang nakumpirma ng bida ang masamang kutob na naramdaman niya noon. Sa klase ngayong araw, pinapila sila ng instructor at pinayuhang ayusin ang kanilang uniforme dahil may espesyal na aralin tungkol sa mga mana techniques. Mula sa Research Division ng Martial Clan, ipinakilala si Elder Gyanga. At dahil sa malakas na palakpakan, labis na nahiya ang babae. Ayaw na niyang patagilin pa, kaya agad niyang sinimulan ng lecture, na nagpakita kung gaano siya kahusay na guro ngayon, bagay na napansin ng bida. Makalipas ang ilang sandali, natapos din ang nakakainip na lecture. At dito na nagsimula ang mas exciting na bahagi, ipapakita raw niya ang mas pinabuting bersyon ng Iron Line Technique, bagay na ikinagulat mismo ng instructor. Akala ng lahat tapos na ang klase. Pero sinabi ni Gayana na mag-focus pa sila dahil isang beses lang niya ipapakita ang demonstration. Nagtanong si Kay kung anong nangyayari, pero ipinaliwanag ng kanyang tiyahin na kahit hindi siya bahagi ng direct bloodline na palaging may suporta, natutunan niya ito sa sarili niyang paraan. Dahil dito, labis na natouch ang bida, ayon sa teorya, kung tama ito, dapat doble ang lakas ng teknik kaya sobrang exciting. Nang makuha nila ang atensyon ng lahat, inanunsyo ng instructor na mula ngayon, ipagpapatuloy nila ang sparring gamit ang bagong teknik ng Elder. Agad silang pinaghahanap ng kapareha sa laban, at mabilis may pumili sa Young Master bilang kalaban. At ang pumili ay si Troy Inho, na agad nagbabala na hindi siya magpapakabait. Pero tuwang-tuwa si Cho at sinabing ayos lang, dahil hindi rin siya magpapalamang. Habang naglalaban ang dalawa, iniisip ng tiyahin na sobrang wild ng pamangkin niya sa labanan, at parang kabataan niya ito. Biglang may narinig si Jonna na ilang estudyante na nagsasalita ng masama tungkol sa pamangkin niya. Kahit na illegitimate ito, sinasabi nilang parang may kakaibang kakayahan ng binata na tila wala silang magawa para habulin siya kahit anong sipag nila.
Dahil dito, bigla siyang lumitaw sa harap ng dalawang chismosa at tinanong kung sila ba talaga yung kaninang naninira sa disciple niya. Nang matanto nilang bastos sila, agad silang yumuko para humingi ng tawad. Habang patuloy silang humihingi ng dispensa, tinanong ni Jian kung alam ba talaga nila ang sinasabi nila kay Chill. Sa puntong ito, may isa pang nakisali at sinabing hindi rin naman perpekto ang Young Master. Ayon kay Bosen, nagsisikap din sila pero madalas silang tratuhin na parang wala lang, bagay na hindi raw patas, lalo na't magkaiba ang kinalakihan nila. Naiintindihan ito ni Jian, at dahil dito, nalito ang dalawa. Pero sa totoo lang, mas mabuting hindi nila alam ang totoo, dahil kung nakita lang nila kung gaano kalayo ang pagkakaiba ng araw-araw na buhay ni Chill sa kanila, baka mapahiya lang sila sa reklamo nila. Mas lalo pang uminit ang ulo ni Bojong dahil gusto niyang malaman kung ano ba talaga ang pinagkaiba ng gagong yun. Pero imbes na makichismis pa, naisip niyang mas mabuting siya na mismo ang tumingin at gumawa ng sariling conclusion. Pagkatapos ng training, sinundan niya si Shu para maimbestigahan ito. Pero habang pinagmamasdan niya ito, pakiramdam niya wala namang pinagkaiba, na kahit pa puro effort ang sinasabi ng iba, sa totoo lang, mas magaling lang talaga yung bata simula pa lang. Biglang may isa pang estudyanteng lumapit at nagtaka kung bakit buong araw sinusundan ng green-haired student si Shu. Nagtanong ito kung pwede ba silang maglakad-lakad sa main estate, at dahil hindi naman kasama sa direct bloodline si Chill, pumayag si Bosong. Pero ang mas mahalaga sa kanya, ayaw niyang hayaan ang gagong yun na kontrolin sila habang buhay, kaya gusto niyang kumpirmahin ang lahat ngayong gabi. Nang mag-alas 9 na ng gabi, napaisip si Bosong kung bakit nasa research lab pa rin si Shu. Unti-unti nang inaantok ang mga kasama niya at nagsialis na lang sila, kaya halos siya na lang ang naiwan. Ilang sandali pa, lumabas si Shu mula sa research lab, medyo pagod ang mga binti pero energetic pa rin ang kilos. Akala ni Bosong pwede na siyang umuwi, pero biglang tumuloy si Shu sa training field na para lang sa direct bloodline. Pagkapasok nito, may narinig silang nakakakilabot na mga ingay, at hindi nila alam kung training pa ba yun o kung ano. Dahil dito, aminado ang isa sa kanila na iba nga talaga si Shu at nagsuggest na tumigil na sila dahil sa totoo lang, hindi naman mali si Chill. Pero sagot ni Bojong, kahit kailan hindi rin naman niya pinabayaan ang sarili niyang training, kaya uminit ang tension sa pagitan nilang tatlo. Umalis na rin ang dalawa, kaya naiwan si green-haired student, hindi pa rin matanggap kung ano ba talaga ang meron kay Shu. Gusto niyang patunayan na hindi siya mali, kahit ano pa ang kailangan gawin. Patuloy niyang sinundan si Shu hanggang sa makapasok na ito sa bahay. Pero biglang may ilaw ng parol na tumama sa kanya, at may boses na nagtanong kung sino siya. Napansin ng guard na isa lang pala siyang cat, kaya medyo nagtaka ito. Ipinaliwanag ng boy na lagi namang naglalakad-lakad si Shu tuwing ganitong oras, pero wala naman talagang ibang gumagawa noon. Ang sabi ni Bosong, may inayos lang siya, pero dahil bawal ito sa rules, pinaalalahanan siya ng guard na bumalik kagad. Pumayag siya, pero kahit alas 2 na ng madaling araw, bukas pa rin ang ilaw sa kwarto ni Shu. Kaya wala na siyang ibang masabi at sa wakas, tinanggap niyang wala na siyang magagawa at bumalik na lang sa dormitoryo. Kinabukasan ng alas 5 ng umaga sa exclusive training field ng Class 5, gising na si Bosong pero sobrang hina niya dahil kulang siya sa tulog kagabi. Pero ikinagulat niya na kahit halatang pagod na, si Kill na 13 years old pa lang ay nakakayanan pa rin mamuhay na may 3 hanggang 4 na oras lang ng tulog. Sa kabilang banda, kapag umuwi si Bizong, nagpapahinga lang siya sa panonood ng TV o paglalaro. Madalas mag-isa lang mag-train ang bata pero nagagawa pa rin niyang i-balance ang tulog, pahinga, at libangan. Napansin niyang may estudyanteng nasa harapan niya kaya nagtanong ang hero kung anong meron. Tinanong ni Bizong kung hindi ba siya pagod, na nagpagalit sa bata. Bigla ring na-realize ng hero na yung green-haired student na yun ang isa sa mga sumusunod sa kanya. Agad namang naglabas ng samot-saring dahilan si Bosong tungkol sa kung paano sinusuportahan si Chill ng direct bloodline. Pero ang sagot ng hero, ganito na raw talaga siya mamuhay mula pagkabata at dati-rati, mas mahaba lang ang tulog niya bago pa siya naging cadet. Malinaw namang pagod na pagod siya sa kakulangan ng tulog. Kaya ang tanong ng estudyante, bakit niya pinipilit ang sarili niya ng ganito? Lumapit si Chill at bumulong sa tenga ng bata na alam na raw niya ang sagot. At sa isang iglap, tuluyang gumuho ang paniniwalang matagal ng hawak ni Young Master. Ilang oras matapos nito, sa training arena ng Patriarch ng Martial Clan, may isang bagay na nakakuha ng atensyon niya. Sinabi ng butler na process na ang official documents ng mga orders, kaya humingi agad si Tession ng kopya. Pero pagkatapos niyang basahin ang summary, sinabi niyang hindi pa rin ito sapat kahit pa involved na ang mga 7th at 8th class dungeons.
Dahil ang mga weapons at supplies, pwedeng i-store, pero ang mga tao, hindi. Kaya ang gusto ng Patriarch ay makalikha ng mga taong marunong mabuhay. Nagets ito ng butler, pero bago siya tuluyang umalis, may isa pa siyang importanteng balita. Sa loob lang ng ilang segundo, naibigay na sa kanya ang buod ng naging mga kilos ng bunso. At hindi na ito ikinagulat ng Patriarch dahil ang hero ay lagi nang may kakaibang tingin simula pagkabata, parang taong dumaan na sa pinakamababang punto ng buhay. Pero ang mamuno at baguhin ng ibang tao ay ibang usapan na. Kaya inutusan ni Tan ang butler na baguhin ang nilalaman ng test. At dahil kasama sa usapin ng ikawalong anak na babae, kailangan daw itaas ang standards. Kaya ngayon, mismong mga patriarch ang magte-test kung karapat-dapat ba talagang mamuno ang batang yon. Balik naman sa exclusive training field ng Class 5, dumating si Jamo na usual na nagbibigay ng lessons. Pero pagdating niya, nagsisimula na agad mag-training ang mga estudyante sa sobrang competitive ng atmosphere. Kahit weekend, maaga silang nagsitakbo na parang automatic, na hindi na kailangang utusan. Nang makita siya ng mga estudyante, pinuri niya agad ang sipag nila kahit weekend. Kung may pusa mang wala, pinatawag sila ng instructor dahil may announcement siya. Kahit medyo biglaan, sinabi niya na i-advance ang semester evaluation kaya magkakaroon ng 1-week break bago ito. Pinaalalahanan niya silang sulitin ang bakasyon, pero naisip din niya na di na kailangan sabihan ng mga estudyante na mag-training dahil alam niyang masisipag sila. Matapos silang i-dismiss, napansin ni Kill na kahit tapos na, wala pa ring umaalis sa arena. Sabi ni Kim, pinapanood lang nila si Young Master, at dagdag pa ni Inha, naghihintay sila ng instruction tungkol sa break. Nagulat silang lahat nang sabihin ni Young Master na kanila ang oras at pwede silang magpahinga kung kailan nila gusto at hindi niya sila pipilitin mag-training. Pero imbes na matuwa, hindi sila makapaniwala sa narinig kaya naiinis si Ke. Tinanong ni Q kung dapat ba nilang ituloy ang routine nila gaya ng first day, at lahat ay pumayag. Proud si Young Master at sinabi niyang importanteng marunong din silang magpahinga at magkikita ulit sila next week, kaya sobrang na-excite ang lahat. Sa lab naman, naiinis si Jay Anga dahil iniistorbo raw ng bida ang tiyahin niya sa bakasyon nito, pero binuking siya ni Cho na nanonood lang pala siya ng weird na video. Dinepensahan naman ni Danga ang video, tungkol daw sa batang gumaling sa leukemia at na-recognize ng presidente. Nilaktawan na lang ng bida ang kabal-iwang iyon at sinabi niyang ang dahilan ng pag-advance ng evaluation ay dahil sa isang official order. Iniisip ni Chul na baka mas mahirap ito kaysa dati at kailangan niyang ma-access ang next memory ng Unlimited, pero hindi niya ito mabasa, ibig sabihin may kailangan pa siyang gawin. Habang nag-iisip siya, nabangga niya ang ilang papel at nagkalat ito sa sofa, na ikinainis ng tiyahin niya. Pero may isang papel na nakakuha ng atensyon niya, nakasulat doon ang pagkakaiba ng ancient at modern martial arts ay nasa purpose nila, at may hinalang ang ancient techniques ay para sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Naisip tuloy ni Hul na kaya ganun ang slashing demon ay dahil ang original form nito ay binubuo ng maraming estilo. Bigla siyang tumayo, at medyo naguluhan ang tita niya, pero imbes na magpaliwanag, sinabi lang ng bida na kailangan niyang tumakbo agad sa training field, habang ang hangin ay lalo pang nagkalat ng mga papel na ikinagalit ni Gayana. Sa training center, tinawag ng bida ang Unlimited at sinubukang mag-imagine ng isang target, isang dambuhalang halimaw na hindi mukhang tao, mas malaki sa kanya, at kailangang hindi maapektuhan ng kahit anong flashy techniques na walang silbi kung wala namang totoong destructive power. Ang layunin ng slashing demon ay simple lang, pumatay ng monsters. Kaya sinubukan niyang ulitin ang eksena sa panaginip, tinalon niya ang apocalypse level na halimaw at buong lakas na ginamit ang slashing demon para hatiin ito. Pagbalik sa realidad, napuno ng alikabok ang paligid, at hawak ang Unlimited, napagtanto niyang nagtagumpay siya. Ngayon ay iniisip ni Chill kung anong memory ang ipapakita ng espada sa kanya, at agad siyang nadala sa ibang realidad, hindi niya alam kung nasaan siya, pero pakiramdam niya ay isa itong training field gaya noong una niyang nakuha ang Unlimited. Hindi pa rin malinaw kung bakit tuwing binabasa niya ang memory ng espada ay nag-iiba ang perspective niya. Doon, nakita niya muli ang parehong mandirigma mula sa memory na may napakabilis na kilos, pero mas nakakagulat ang pagpalit ng aura tuwing nagpapalit ng sandata, ang Unlimited mismo ang nag-a-adjust ng aura. Biglang may isa pang lalaking dumating at tinanong kung binago na naman ng mandirigma ang kanyang estilo. Sumagot ang swordsman na huwag siyang tiktikan, pero tinuloy ng lalaki ang usapan at tinanong kung may pangalan na ang mga teknik na iyon. Sabi ng swordsman, hindi pa niya kinukonsiderang tunay na teknik ang mga iyon. Kaya nagsuggest ang lalaki ng pangalang 10,000 changes, at pumayag naman ang swordsman.
Tinanong ng swordsman kung may kasama ba siyang dinala roon, pero agad itong itinanggi ng lalaki at bigla siyang inatake gamit ang sarili niyang espada, dahil ang totoo, dumating siya roon para makipaglaban. Habang patuloy sa panonood ang bida, nagulat siya nang mapansin ang kulay ng mata at buhok ng mandirigma, malinaw na isa ito sa direktang lahi ng tanyag na Lee Marshall clan. Sa ibang lugar malapit sa pader, may van na dumadaan sa isang mad-among daan, at mula sa loob nito, iniisip ng bida na ang mundong ito ay hindi nalalayo sa nakaraan o sa hinaharap. Ang barrier na naghihiwalay sa mga safe zones at danger zones ay normal na ngayon. Matagal na kasing may lumitaw na napakalaking bitak malapit sa Pacific Ocean na tinatawag na Blue Hole, isang hindi pa lubusang na-explore na lugar kung saan nagsimulang lumabas ang mga halimaw na hindi alam ng tao. Sinakop ng mga ito ang bawat lugar na madaanan nila, at habang matagal itong nilabanan ng sangkatauhan para mabawi ang kanilang mga teritoryo, hanggang ngayon ay may mga lugar pa ring hindi na-recover. Tinatawag na ngayon ang mga ito bilang unexplored zones o danger zones, at dito na rin hinati ng mga tao ang mundo sa safe at danger zones gamit ang mga barrier. Habang nasa loob pa sila ng sasakyan, napansin ni Kim na habang papalapit sila sa mga danger zone, lalo raw nagiging desyerto ang paligid. Pero sabi ng bida, dahil nasa loob pa sila ng barrier, hindi pa ito ganon kalala at ang nagbabago lang ay ang urban development. Alam niyang totoo ito dahil tumira na siya noon sa isang village sa ganitong lugar. Pagdating nila sa lugar, nagbabala ang guide ng excursion na dapat laging alerto ang mga bata, dahil ang pupuntahan nila ay isang tunay na unexplored dungeon sa loob ng danger zone. Pagkababa nila ng sasakyan, tinawag ng instructor ang lahat para magtipon-tipon at ayusin ang supplies bago simulan ang test. Simula ngayon, kailangan daw ng mga estudyante na sila na mismo ang bahala sa lahat. Hindi naman siya nag-aalala dahil bilang teacher, ibibigay niya ang buong suporta at tulong sa kanila. Hinihikayat niya ang lahat na ipakita ang lahat ng natutunan nila, kaya naman nagsisigawan ng mga estudyante sa excitement. Si Ple ang agad na nag-volunteer na mamuno, pero nilinaw muna niya ang isang bagay, tumaas daw ang difficulty ng test dahil sa kanya, kaya kung may gustong umatras, ngayon na ang huling pagkakataon. Maliwanag na hindi talaga para kay Katet ang exam na ito, lalo na't nasa gubat sila ng mga human-faced queens. Dahil balot sa sapot ang buong dungeon, delikado raw ito at ang mission nila ay makakuha ng footage ng isang adult spider. Pero kahit ganito kahirap, sinabi ng mga estudyante na kahit ano pang gawin ng teacher, hindi na sila uurong. Ayon kay In, wala nang tatakbong pusa mula sa class 5, at sinang-ayunan nito ni Kim. Pati si Buzong, seryoso ang mukha nang sabihin niyang naniniwala siya sa kanilang batang master, dahilan para mawala ang kaba ng lahat. Siyempre, hindi rin nakalimutang biruin ni Shu na medyo nakakahiya ang sinabi ni Buzong. Pero balik sa mission, inutusan na ng bida ang lahat na i-check ang communications at supplies bago sila pumasok sa dungeon na tinitirhan ng mga gagambang may mukha ng tao. Ang mga human-faced spiders ay may ugaling parang langgam at bubuyog, kaya sobrang hirap nilang labanan. Kaya ang mission daw ayon kay Chu ay i-record ang kilos ng mga spider na higit 10 taon na gamit ang video equipment. Pero simula ngayon, si Ina na raw ang baalang mamuno sa grupo, na ikinagulat ng lahat, dahil si protagonist ay mag-iisa na lang para maging pain ng mga spider. Siyempre, lahat ng estudyante nag-react agad, pero tuloy pa rin siya. Sa gubat na puno ng monsters, pinatay niya ang isang spider gamit ang espada niya, at doon niya na-realize na nagsisidatingan na ang iba. Ginawa niya raw yun para palaganapan ng danger hormone, dahil mas gusto ng mga spider ang mga powerful na biktima para iuwi sa pugad. Kaya, para maging valuable prey, gumamit siya ng unlimited, ginawa itong sibat at pinatay ang pinakamalaki gamit ang slashing demon. Pero nung napatay niya ang una, dumating pa ang napakaraming kasunod, at ito nga mismo ang gusto niya. Ilang sandali pa, nagising si Chul sa loob ng isang kakon ng spider, ibig sabihin, gumagana ang plano. Lason man ang nasa katawan niya, di naman grabe, kaya ginamit niya ang stealth technique para itago ang presence niya at ginamit ulit ang unlimited para putulin ang mga sapot. Iniisip niyang nasa pugad na siya, kaya dapat nasa paligid lang ang mga larvae. Pero habang lumalalim siya, may nakita siyang nakakagulat, napakaraming kakon ng biktima, higit pa sa kaya kunin ng isang araw na panghuhuli. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi pa ito kinakain ng mga spider, hanggang sa makita niya ang isang kakaibang kakon sa gitna na may nakakakilabot na itim na enerhiya. Nararamdaman niyang nagre-resonate ito sa sarili niyang dark energy. Biglang nabasag ang kakon, at may lumabas na halimaw, ang rank 5 monster na tinatawag na queen ng human-faced spiders. Gulat na gulat si Kill kasi nakakapagsalita ang halimaw mula sa rank 6 dungeon,
Pero na-realize niyang hindi naman ito bamuka, kaya dark energy lang ang nagbabasa ng isip ng halimaw. Walang sinayang na oras ang Reyna at agad nitong tinuhog ang unang kakon para kainin, kaya napilitan si Hero na umatras at muntik nang mawala ang kanyang stealth. Kaya naramdaman ng halimaw ang presensya ng bata sa loob ng kanyang pugad. Pero nang ma-realize ng Reyna na nasa loob ng bata ang bagay na gumising sa kanya, ang tanging ginawa niya ay sumigaw at inutusan ng bata na ibigay ito sa kanya. Yung sigaw na yun ay may dalang matinding pressure na kayang ilabas lang ng mga high-rankang predators, pero dahil immune ang bida sa ganung uri ng pressure, mas lalong nainsulto ang Reyna sa pagtanggi ng bata, at imbes na gumana ang atake, kabaligtaran pa ang nangyari, na-reflect ito pabalik at nabasag pa ang ceiling formation, kaya dahil sa sobrang galit, nagdesisyon na lang ang Reyna na pasabugin ang lahat ng sabay-sabay.